Si Sai ay isang lalaking binobuli at talunan na nag-enroll sa isang magic academy upang maging isang pari at baguhin ang mundo. Gayunpaman, nagbago ang lahat nang ayanunsyo siya bilang bagong Demon King, na naging dahilan upang maglaban ang mga makapangyarihang babae para sa pagkakataong makasesyon siya. Noong araw na una siyang dumating sa bayan, nakita niya ang isang matandang babae na nahihirapan sa kanyang mga bagahe at nag-alok ng tulong, ngunit tumanggi ang babae dahil mukhang kainahinala siya. Nang sandaling iyon, isang babaeng may asul na buhok na nagngangalang Junko ang sumipa sa kanyang mukha na parang panakot dahil inakala nitong ninanakawan niya ang matandang babae. At nang bumagsak siya sa lupa, mas nasulyapan niya ang kanyang mga plot armor. Pagkatapos ay sumugod siya sa matandang babae, na kanyang lola, at tinanong kung nasaktan siya. Nagreklamo ang babae tungkol sa kanyang kawalang ingat at isiniwalat na sinusubukan talaga siyang tulungan ni Sai. Nahihiya, lumuhad si Junko at humingi ng tawad, ngunit tiniyak sa kanya ni Sai na hindi siya galit. Sa mas malapitang pagtingin, napansin niya na suot niya ang uniforme ng Magic Academy, at sinabi sa kanya ni Sai na kakalipat lang niya. Kaya, sumakay sila sa magic train ng magkasama dahil isa rin siyang estudyante sa academy. Habang nasa tren, nag-usap sina Junko at Sai, at isiniwalat ni Junko na ang pangarap niya ay maging isang high priest, na ikinagulat ni Junko, na nagpakilala na sa kanya bilang isang immoral na delinquent na may gusto na matandang babae. Medyo humanga siya sa ambisyon nito. Kaya, isiniwalat niya na nagmula siya sa isang mahabang linya ng mga ninja na inatas ang protektahan ang imperyo sa loob ng maraming henerasyon. Pagkatapos ay sumang-ayon silang maging magkaibigan at nanumpa na protektahan ang imperyo. Kaya, idinagdag ni Junko na ang sinumang lumabag sa panatang ito ay tatapusin ng isa pa. Pagdating sa akademya, sinunod ni Sai ang mga tagubili ni Junko at pumunta sa infirmary upang magparehistro. Binati siya ni Turi, ang doktor ng paaralan, at ang iba pang mga transfer student, na ipinaliwanag na ang kanilang mga pisikal na pagsusuri at mga trabaho sa hinaharap ay susuriin ng isang artificial na ibon na nagngangalang Yatagaraso. Umaasa si Sai na makakuha ng kumpirmasyon na siya ay magiging isang high priest. Ngunit nang siya na ang magpasuri, inanunsyo ng ibong tila kainahinala na ang kanyang trabaho ay bilang hari ng demonyo. Agad na nagkagulo ang silid, ngunit nakatayo lamang doon si Sai sa gulat. Kalaunan, habang hinahatid siya ni Turi papunta sa klase, iniiwasan siya ng lahat, kasama na si Junko. Dahil dito, gusto niyang magsalita ng walang paligoy-ligoy para kumbansihin silang mabait siya, ngunit lalo lamang nitong pinalala ang sitwasyon, dahil ang kanyang pananalita ay parang nagdedeklara siya ng digmaan sa paaralan. Pinutol siya ni Turi at sinabihan siyang umupo sa likuran ng klase, na opisyal na siyang ginawang outcast ng klase. Pagkatapos ng roll call, humingi si Turi ng boluntaryo para sa class representative, at tumayo si Junko. Gayunpaman, isa pang estudyante na nagngangalang Hiroshi ang tumayo rin at hinirang si Sai para sa papel, sinabing ito ang pinakamahusay na paraan para mapatunayan niya na hindi siya masama. Agad na tinanggihan ni Sai ang kanyang nominasyon at sinabing mas makabubuti sa kanya na sumali sa cleaning committee. Sa kasamaang palad, lalo pa siyang kinatatakutan ng mga estudyante dahil ang cleaning committee ay isang grupong nabuwag na at sinisira ang anumang bagay na humaharang sa kanilang landas para lamang patunayan ang isang punto. Sinubukan ni Sai na ipaliwanag na hindi niya alam, ngunit hinawakan ni Junko ang kanyang espadang kahoy at galit na lumapit sa kanya. Inakusahan niya ito ng paggamit sa kanya, na walang saysay para kay Sai. Ngunit inakala ng kanilang mga kaklase na ang ibig niyang sabihin ay sinaktan at tinalikuran niya si Junko na parang isang masamang halimaw. Dahil sa kahihiyan, hinamon ni Junko si Sai sa isang tunggalian doon mismo, at ipinahayag ni Hiroshi na ang mananalo ang magiging class representative. Sa sumunod na sandali, inatake ni Junko si Sai, ngunit umiwas ito, na lalong ikinagalit niya, kaya't nagpalakas siya. Nang makita ito, umikot si Sai paikot sa kanya at hinayla siya palapit sa kanya para may pagtanggol niya ang kanyang kaso. Sumumpa siyang hindi pagkakaunawaan ang nangyari, at naniwala siya rito. Ngunit nang magkomento ang isa sa kanilang mga kaklase na ligawan siya nito, nagalit muli ito. Matapos makawala sa pagkakahawak nito, sinubukan niyang atakihin ito gamit ang kanyang espada, ngunit nasalo ni Sai ang espada. Sa sumunod na sandali,
Gumana ang kanyang kapangyarihan bilang hari ng demonyo at nagsimulang lumabas ang mana mula sa kanyang katawan. Agad na nagtayo si Turi ng harang sa paligid niya at ni Junko para pigilan ang pagsabog, ngunit siya at ang iba pang mga estudyante ay nataman pa rin. At nang mawala ang usok, nakahiga si Junko doon na halos punit ang kanyang damit. Kalaunan sa dorm, sinabi ni Hiroshi na humanga siya sa teknik ng pag-raise ni Sai at gusto niyang maging tapat na alipin ito. Kaya, humingi ng tulong si Sai para makita si Junko para makahingi ito ng tawad dito. Samantala, nasa kwarto niya si Junko at pinagalitan ang sarili dahil muntik na niyang hayaang ma-raise ni Sai. Tulad ng kanyang panunumpa na hinding-hindi siya magpapaloko sa madaldal na lalaki, kumatok si Sai sa kanyang bintana ng 3 beses, gaya ng itinuro ni Hiroshi. Lingid sa kanyang kaalaman, iyon ang lihim na pagkatok ng mga magkasintahan. Kaya, nang buksan ni Junko ang bintana at makita siya, muling nagsindi ang kanyang mitsa. Ang kanyang malakas na boses ay nakakuha ng atensyon ng ibang mga estudyante, at nagsimula silang magchismis tungkol sa kanya at kay Sai na nag-aaway. Ang kanilang mga salita ay lalong nagpalala sa kanyang galit. Kaya, itinulak niya siya pababa at hinabol siya. Kalaunan, tumakbo siya sa kagubatan at nakasalubong ang isang babaeng nagngangalang Kina, na nagtanong kung siya ang kanyang prinsipe na kaakit-akit. Bago pa siya makapagsalita, dumating ang galit na si Junko at sumumpa na ipapadala siya nito sa kanyang lumikha. Sinabi ni Kina kay Sai na huwag mag-alala, dahil paprotektahan niya ito, ngunit gumamit si Junko ng clone ng jutsu upang makaiwas sa kanya at direktang sumugod kay Sai. Pagkatapos ay hinampas ni Kina ang kanyang mga asset kay Sai, sinabing siya ang magiging kalasag ng karne nito, ngunit nawalan ito ng kontrol kay Sai at nagpakawala ng isang mana cannon na nagdulot ng pagsabog. Ang natira sa likuran nito ay isang malaking crater. At sa di malamang dahilan, inakala ni Kina na siya ang may kagagawan ng pagsabog. Habang patuloy siyang umiiyak tungkol sa pag-unlock ng safe mode, may isa pang babaeng sumulpat. Sinabi niyang ang pangalan niya ay Kuroni at itinalaga siya bilang tagamasid ni Sai, na ikinagulat niya. Ang mga tagamasid ay mga advanced humanoid na nasa ilalim ng kontrol ng gobyerno, kaya medyo kakaiba ang pakiramdam na may isa na nakatalaga sa kanya. Pagkatapos ay gumamit si Kuroni ng healing gun kay Junko, at pagkagising niya, tumakas siya sa lugar dahil sa kahihiyan. Sinubukan ni Sai na habulin siya, ngunit hinaranggan ni Kuroni ang kanyang daan, sinabing kailangan niyang tanungin siya at si Kina. Sinubukan ni Sai na ipaliwanag na walang kinalaman si Kina sa insidente, ngunit nang lumingon siya, nagulat siya nang makitang ang mga damit lamang nito ang natagpuan. Itinapon na ng babae ang mga ito at naging invisible. Kaya nang magsimula siyang tumakbo, ang tanging nakita ni Sai ay ang kanyang hairpin, na nag-iwan sa kanya na labis na nalilito. Kalaunan, vinouch ni Kuroni si Sai sa harap ng punong guro at ni Turi, at nakakagulat na naging kalmado ang matanda. Sinabi niya kay Sai na hiniling niya sa gobyerno na magpadala ng isang tao upang protektahan at obserbahan siya. Hindi nagustuhan ni Sai ang ideya na babantayan siya 24/7, ngunit pagkatapos umalis sa opisina ng punong guro, sinabi sa kanya ni Turi na para ito sa kanyang sariling kabutihan. Pagkatapos ay tinanong niya kung paano niya nagawang maglabas ng mas maraming mana gaya ng ginawa niya noong nakaraang araw. Ipinaliwanag ni Sai na itinuon niya ang kanyang lakas sa kanyang braso, ngunit kahit papaano ay lumala ang mga bagay at siya ay naging isang mana blast. Nangyari rin ito noong sinubukan niyang ipagtanggol ang kanyang sarili sa kagubatan. Dahil sa pagkaintriga, sinabi ni Turi kay Sai na kaya niyang manipulahin ang mana sa paligid niya, ngunit nahihirapan siyang kontrolin ito dahil hindi pa niya nagagawa ang kanyang training arc. Pagkatapos ay ibinigay niya sa kanya ang kanyang student handbook, ipinaliwanag na ito ay nagsisilbing magic cellphone. Kalaunan, humiga si Sai sa kanyang kama, pagod na pagod sa maghapong gawain, ngunit dahil nakatayo roon si Kuroni at nakatitig sa kanya, hindi siya makapagpahinga. Sinabihan siya ni Kuroni na maaari niya siyang utusan na gawin ang kahit ano, kaya sinabihan niya itong matulog at tumalikod. Tinanggap ni Kuroni ang utos, ngunit nang humiga ito sa tabi niya na walang suot kundi isang nakabukas na damit, natarante si Sai. Nang makita ito, tinukso siya ni Kuroni tungkol sa pagiging excited sa isang robot, ngunit pinili niyang matulog sa aparador kaysa pahirapan pa siya. Ang tanging problema ay patuloy niya itong pinapanood na parang isang baliw. Kinabukasan,
Habang papunta sa klase, hindi tumigil si Hiroshi sa pag-iingay tungkol sa kung paano naging trending topic si Sai sa paaralan. Nang sinabihan siya ni Sai na tumahimik, isang upperclassman na nagngangalang ito ang lumapit sa kanila. Nakakagulat na hindi siya naging masungit at nakiramay kay Sai dahil sa paghabol sa kanya ng isang psychopath na may hawak na espada na hindi gaanong bihis. Sinabihan din niya itong lumapit sa kanya kung sakaling kailanganin nito ng tulong sa kahit ano. At pagkatapos niyang umalis, sinabi ni Hiroshi na si Sai ang pamaldo. Tila, si Ito ang nangungunang babae sa paaralan, at bihira siyang makitang nakikipag-usap ng ganito kakaswal sa mga lalaki. Pagkatapos ng klase, patuloy siyang tinatitigan ng kanyang mga kaklase ng mabahong tingin at pinagchichismisan tungkol sa kanya. Sinisiri nila si Junko sa kanya dahil sa kawalan, at hindi nakatulong na kasama niya si Kuroni. Pagkatapos ng klase, tumakbo siya sa banyo para tawagan si Ito at humingi ng tulong para makipag-ayos kay Junko. Pumayag si Ito na tumulong at pagkatapos ay hiniling sa kanya na pumunta ng mag-isa sa mga bundok sa likod bahay habang nanananghalyan. Ipinaalala sa kanya ni Sai na mayroon siyang personal na sistema ng pagmamatsyag, ngunit sinabi ni Sai na maaari niyang i-deactivate si Kuroni sa pamamagitan ng paghila sa buntot nito. Noong oras ng tanghalian, tinanong ni Sai si Hiroshi ng mga direksyon papunta sa bundok sa likod bahay, at inakala ng lalaking marumi ang pag-iisip na pupunta roon si Sai para wasakin ang internal code ni Kuroni. Maya-maya pa, nakarating sila sa likurang bundok at hinayaan ni Sai si Kuroni na manguna para palihim niyang mahanap ang buntot nito. Yumuko ng napakababa si Sai kaya halos magawa niya ang Jojo pose. Ngunit bago pa niya maaninag ang ilalim ng palda nito, isang di nakikitang kina ang humampas sa ulo nito mula sa likuran. Dahil sa tunog, napalingon si Kuroni, ngunit dahil nasa lupa si Sai, malinaw niyang nasalayan ang buntot nito. Inakala ni Kuroni na isa siyang masamang tao, ngunit ipinaliwanag ni Sai na may bumangga sa ulo niya. Sinabi ng robot na imposible ito, dahil ang mana na naramdaman niya ay hindi nagmula sa kanilang likuran at hindi ito pagmamayari ng isang tao. Pagkatapos, biglang sumulpat ang isang demonyong aso at sumugod sa kanila. Kaya pinaputukan ito ni Kuroni. Nakakagulat, ang bala nito ay nawasak ng ngipin ng halimaw. Kaya hinawakan ni Sai si Kuroni at tumalon palayo. Pagkatapos ay hinawakan niya ang halimaw at tumangging bumitaw kahit na patuloy itong sinusubukang ipagtanggol siya. Muling nilagyan ni Kuroni ng bala ang baril at tinawag si Sai na bitawan ito, ngunit tumanggi ito, hiniling sa kanya na maghintay. Sa sumunod na sandali, tinamaan niya ang aso gamit ang isang mana ball ng malapitan, at sa pagkagulat ni Kuroni, ang demonyong aso ay naging isang tuta. Ipinaliwanag ni Sai na natanggal niya ang lahat ng mana mula sa aso, kaya bumalik ito sa dati. Pinuri siya ni Kuroni sa kanyang mabilis na pag-iisip at nangakong isasama ito sa kanyang ulat. Habang nag-uusap pa sila, may narinig silang sumigaw at nagmadaling tingnan ito, ngunit nadatnan lamang nila si Kina na ginugulo ng tuta. Nang makita niya sila, muli siyang naging invisible at tumakbo palayo na umiiyak, naiwan si Sai na labis na nalilito. Sinubukan ni Kuroni na hanapin siya ngunit hindi niya maramdaman ang babae. Gayunpaman, natagpuan niya ang bag ni Kina at nang yumuko siya para pulutin ito, hinayla ni Sai ang buntot nito para i-deactivate siya. Sa sumunod na sandali, dumating si Ito at sinabihan si Sai na huwag mag-alala, dahil wala nang maaalala si Kuroni kapag na-reactivate niya ito. Pagkatapos ay nagsalita siya tungkol kay Junko at nangakong mag-aayos ng reconciliation meeting. Kaya, nagpasalamat si Sai sa kanya. Sinabi niya na lahat ng ginawa niya ay tila may backfire sa kanya, at sinabi ni Ito sa kanya na narinig niyang gusto nitong sumali sa cleaning committee. Sumagot si Sai na sinabi niya iyon dahil nabigyan siya ng maling impormasyon, kaya pinayuhan niya itong sumali na lang sa disciplinary committee. Pagkatapos ay binigyan niya ito ng 2 magic pills at isang injector gun, ipinaliwanag na ang mga table tasks ay makakatulong sa kanila ni Junko na magkaintindihan. Hindi nagustuhan ni Sai ang ideya, ngunit hiniling ni Ito sa kanya na itago ang mga table tasks bilang backup plan para sa oras na tumanggi si Junko na makinig sa kanya. Pagkaalis niya, na-reactivate ni Sai si Kuroni, at tulad ng sinabi ni Ito, wala nang maalala ang robot. Habang tinitingnan nila ang mga gamit ni Kina, narinig nilang muli ang kanyang sigaw at natagpuan siya ni Sai gamit ang kanyang hairpin.
Ang aspil ay nagdulot ng isang alaala, at habang hinahabol niya ito, napaisip siya kung nagkita na ba sila dati. Nang sa wakas ay naabutan niya ito, pareho silang nahulog at muling nakikita ang babae. Ngunit dahil wala itong suot, inakusahan siya ni Coroni ng pananakit. Agad na ipinagtanggol ni Sai ang kanyang sarili at hiniling kay Kina na patunayan ang kanyang kwento, na ginawa naman ni Kina pagkatapos magbihis. Nang gabing iyon, tinawagan ni Ito si Junko at sinabi sa kanya na gusto ni Sai na makipagkita sa kanya ng mag-isa. Gayunpaman, sinabi niyang pinagbantaan siya nito na sasaktan kung tatanggi si Junko, kaya agad na pumayag si Junko. Pagkatapos ibaba ang tawag, umupo si Ito sa kanyang lihim na silid at sinabi sa kanyang kapatid na maayos ang kanyang mga plano. Ang kanyang kapatid, na isang ulo lamang sa isang garapon, ay nagtanong kung bakit siya naging napakasama, ngunit pinatahimik siya ni Ito. Lumabas na nasawi ito habang nasa isang misyon, at dahil napakalapit ni Ito sa kanya, ginamit niya ang necromancy para gawin itong nagsasalitang ulo. Noong kasalukuyan, sinabi ni Ito sa kanyang kapatid na gagawin niya ang lahat para manampas si Sai ng kanyang katapatan sa kanya. Tungkol kay Sai, naliligo ito kasama si Hiroshi, at isiniwalat sa kanya ng huli na ang akademya ay may mabuti at masamang panig. Ang mabuting panig ay ang mga estudyanteng sumusunod sa mga patakaran ng paaralan at hindi lumalabag sa batas, habang ang masamang panig ay ang mga gumagamit ng itim na mahika. Si Junko ang nagkusa na pabagsakin sila. Dahil sa pagmamatuwid na iyon, tinawag siya ng mga estudyante na nakikitang bukang liwayway. Sa kalaunan, lumabas si Hiroshi sa banyo, ngunit nang makarating siya sa silid bihisan, narinig ni Sai ang kanyang pagsigaw at sinabihan ang isang tao na huwag tingnan ang kanyang launcher. Nang lumabas si Sai para tingnan, si Coroni lamang ang kanyang natagpuan at napagtanto niya na siya ang dahilan kung bakit sumisigaw si Hiroshi. Tinanong niya kung bakit mahalaga sa mga lalaki ang laki ng kanilang mga joystick, at sinabi niya na ito ay dahil mas gusto ng mga babae ang malalaki. Dahil sa pagkainteresado, hiniling niya na makita ang kanyang balot, ngunit sinabi niya na ito ay confidential, kaya umalis siya. Uminom ng gatas si Sai, at doon tinawagan siya ni Ito para sabihin kung saan makikipagkita kay Junko. Kinabukasan, ipinatawag si Sai ng konseho ng mga estudyante dahil sinabi sa kanila ni Ito ang tungkol sa kanyang pagnanais na sumali sa komite ng disiplina. Sinabi sa kanya ni Lily, ang pangulo ng konseho, na maaari na siyang magsimulang magtrabaho agad dahil nagtitiwala siyang kaya niya ito. Gayunpaman, binalaan siya ng konseho na mag-ingat, dahil ang mga dating miyembro ay umalis dahil inatake sila ng mga delinquent para gumawa ng pangalan para sa kanilang sarili. Di nagtagal matapos siyang mapaalis, nagpadala ng mensahe ang konseho sa mga estudyante na ipinapahayag ang paghirang kay Sai. Siyempre, ang balita ay nagdulot ng labis na takot, at nagsimulang mag-isip-isip ang mga estudyante na sumali si Sai sa komite upang sakupin ang paaralan. Pagkatapos ng klase, inilagay ni Sai ang mga magic pills sa baril at inilapag ito upang ma-deactivate niya si Coroni. Bago pa niya makamit ang kanyang layunin, kumatok si Kina sa kanyang bintana, humihingi ng pahintulot na pumasok. Nang magawa niya ito, umupo siya sa tabi niya sa kama at nagsimulang kumain ng rice crackers, kaya tinanong ni Sai kung bakit siya dumaan. Sinabi ni Kina sa kanya na gusto lang niyang makipaglaro sa kanya, pagkatapos ay tinanong si Coroni kung bakit siya nakahiga sa kama. Ipinaliwanag ni Coroni na hindi komportable si Sai na nakatayo siya na parang isang manakan, ngunit sinabi ni Kina na dahilan lang iyon para hawakan ang kanyang plot armor. Napagtanto na maaaring masira ng babae ang kanyang mga plano, mabilis na iniba ni Sai ang usapan, at tinanong kung ano ang laman ng kanyang dala. Tuwang-tuwa na binuksan ito ni Kina at nakita ang isang rice cooker. Tila mahilig siyang kumain ng kanin, ngunit hindi nila siya pinapayagang ilagay ang cooker sa kanyang dorm room, kaya gusto niya itong iwan sa kanya. Agad na tumanggi si Sai, kaya nagbanta siyang sasabihin sa lahat na isa siyang taong may masamang kultura. Gayunpaman, tumanggi siya, kaya binigyan niya ito ng rice cracker at sinubukang hikayatin siya gamit ang kanyang kakyutan. Nang hindi iyon nangyari, sinubukan niyang hikayatin siyang pumayag, ngunit nadala siya at nagsimulang pag-usapan ang tungkol sa kanin. Tila, gusto niyang magkaroon ng dive party kasama ang lahat, at sinabi ni Coroni na kaya niya itong gawin. Pagkatapos ay bumunot siya ng baril na doble ang laki niya at sinabing maaari nila itong gamitin bilang kanya ng bigas.
Natuwa si Kina dito, ngunit pinagbawalan sila ni Sai na gamitin ito kailanman. Ilang sandali pa ang lumipas, sinubukan ni Sai na paalisin si Kina, at tinanong niya kung dahil ba ito sa gusto nitong makipaglaro kay Kuroni. Agad itong itinanggi ni Sai, ngunit hindi siya pinaniwalaan ni Kina at lumipad palabas ng bintana, naiwan ang kanyang rice cooker. Sa sobrang desperado na, isinilid ni Sai ang kanyang kamay sa ilalim ng palda ni Kuroni at mabilis na hinayla ang buntot nito. Maya-maya, nakarating siya sa lugar ng pagkikita at sinalubong siya ng isang delinkwenteng lalaki na humampas sa kanya sa ulo. Hindi nag-iisa ang lalaki, ngunit nang tangkaing atakihin ng kanyang mga kaibigan si Sai, lumaban siya, kaya inilabas nila ang isang bagbog at may pasa na si Hiroshi. Sa galit, tumigil si Sai sa pag-arte ng maayos, at pagkatapos makitungo sa mga tauhan, lumipat siya sa pinuno. Sa kabutihang palad para sa lalaki, dumating si Junko sa sandaling iyon at hiniling kay Sai na tumigil, ngunit tumanggi ito. Gayunpaman, nang mapagtanto niya ang mga implikasyon ng kanyang ginawa, mabilis niyang iniwan ang lalaki at nagsimulang magmakaawa kay Junko na makinig sa kanya. Tumanggi si Junko, kaya sinubukan niyang gamitin ang mga bawal na gamot, ngunit natuklasan niyang nawawala ang mga ito. Habang sinusubukan niyang alamin kung saan sila nagpunta, naghagis si Junko ng smoke bomb at idineklara na mag-aaway sila kinabukasan. Nang mawala ang usok, wala na ang babae. Kaya, binuhat niya si Hiroshi at dinala sa kanyang silid, kung saan siya inalagaan ni Kuroni. Kinabukasan, ipinaalam ni Turi kay Sai na inaprubahan ng paaralan ang kanyang tunggalian kay Junko. Agad na itinuro ni Sai na isang kalokohan ang desisyong iyon, ngunit iginiit ni Turi na ayos lang ito at nangakong gagamutin siya ng mas mabuti kapag nabuhay na niya ito mula sa mga sawi. Determinadong hindi maging isang ayaw na daga sa laboratorio, nagpakita si Sai sa lugar at sinalubong ni Junko at ng iba pang mga estudyante na gusto lang siyang pahirapan. Nagmakaawa si Hiroshi kay Sai na hayaan siyang sabihin sa lahat ang totoo, ngunit tumanggi si Sai, sinasabing alam niya ang kanyang ginagawa. Nang paputukan siya ng mga estudyante, itinulak niya si Hiroshi palayo sa daan at nagsimulang tumakbo. Sa kasamaang palad, hindi pa siya nakakalayo nang ma-corner nila siya, at humakbang si Junko para tapusin siya. Naiwasan ni Sai ang unang dalawang atake niya, kaya napilitan siyang umatras at sana ay nataman niya ito kung hindi dumating si Kina. Sinubukan niyang makipagkatuwiranan kay Junko, ngunit kahit papaano ay nakumbinsi niya ang mga estudyante na sina Junko at Sai ay may away ng magkasintahan. Ikinagalit nila ito, kaya't sinundan nila si Junko, at wala siyang ibang nagawa kundi ang sumama kay Sai. Nang malapit ng mag-alab ang magkabilang panig, dumating si Kuroni dala ang kanyen. Binalaan siya ni Sai na huwag itong gamitin at pinaputok. Agad na naglagay si Sai ng harang upang ilihis ang pagsabog at labis na nagulat nang magsimulang bumagsak ang bigas na parang nyebe. Pagkatapos ay isiniwalat ni Kina na natuloy na niya ang kanyang ideya ng rice blast, at hindi na maipagmamalaki ni Sai ang karaniwang talunan na babae. Kalaunan sa kanyang silid, sinubukan ni Kuroni ang bigas dahil inamin ni Kina na hinaluan niya ang mga magic pills na ibinigay sa kanya. Nang matapos ang pagsusuring iyon, sinabi ni Kuroni kay Sai na ang mga table tas ay ginawa gamit ang itim na mahika. Hindi lang iyon, kundi dinisenyo ang mga ito upang manampa ang sinumang gumamit nito ng kanilang katapatan sa taong lumikha ng gamot. Mabuti na lang at hindi malakas ang epekto dahil ito ay natunaw na at mawawala sa loob ng ilang oras. Samantala, sa kwarto ni Ito, ang mga babaeng kumain ng kanin ay nakapalibot sa kanya, at tanging nahiga lang siya roon at magdasal na mawala ang epekto ng kanyang mga bawal na gamot. Pagkalipas ng ilang araw, habang nasa klase sa physical education, muntik nang mapaslang ni Sai si Junko gamit ang isang mana ball. Dahil doon, nakansela ang klase, at iminungkahi ni Turi na magnilay-nilay si Sai sa mental discipline chamber ng paaralan upang matutunan niyang kontrolin ang kanyang mga kapangyarihan. Nang araw na iyon, sa kwarto ni Ito, binabasa niya ang kanyang libro ng Black Magic, mukhang inis na inis. Nang tanungin ng kanyang kapatid kung ano ang hinahanap niya, sinabi niya rito na sinusubukan niyang maghanap ng ibang paraan para manampa ng katapatan si Sai sa kanya. Dahil dito, muling nagtanong ang kanyang kapatid kung bakit siya naging napakalupit, at galit na sinabihan siya nitong tumahimik, ngunit sa kanyang isipan, sinisi niya ito.
Naalala niya ang sinabi sa kanya ng kanyang ina kung paano ito nasawi sa isang misyon. Ngunit nang siya ay buhayin muli at tanungin, wala siyang maalala. Dahil doon, napagpasyahan ng gobyerno na tumakas siya na parang duwag at nasawi sa isang kakilakilabot na kasawian. Sinabi ng kanyang ina na ang pagkasawi ni Ito ay nagdulot ng kahihiyan sa pamilya at sinabihan si Ito na kailangan niyang tabyusin ito. Sa kasalukuyan, naiinis pa rin si Ito, ngunit tumanggi siyang sabihin sa kanyang kapatid kung bakit. Samantala, tumungo si Sai sa silid ng disiplina kasama si Koroni na walang kamalay-malay na sinusundan sila ni Kina. Pagdating nila, inutusan niya si Koroni na magbantay kung sakaling may emergency. Gayunpaman, pumasok ang babae kasama niya, at hindi niya ito mapalayas dahil hindi mabubuksan ang mga pinto hanggat hindi natatapos ang 12 oras. Pagkatapos ay yumakap si Koroni sa kanya kung saan siya nakaupo, na nagparamdam sa kanya ng labis na pagkailang, kaya't hiniling niya sa kanya na gumalaw. Sinabi ni Koroni na sinusubukan niyang tulungan siyang mag-focus, ngunit napansin ni Sai ang nakalantad na mga hita nito at halos nawalan ng kontrol. Sinubukan niyang lumayo, ngunit aksidenteng nabangga niya si Kina, na hindi pa rin nakikita, at pinisil ang isa sa kanyang mga asset. Agad na napasigaw si Kina ng nahihiyang, na kinalas ang kanyang invisible jutsu. Kaya ibinigay ni Sai sa kanya ang kanyang damit at tumalikod. Nang sandaling iyon, dumating si Ito sa labas ng silid at naghandang magpaputok ng mahiwagang bala kay Sai. Ang mga bala ay ginamitan ng mahika upang pansamantala siyang mabaliw, at kapag nangyari iyon, bubuksan niya ang pinto at magpapanggap na tagapagligtas niya. Pagbalik sa loob ng silid, aksidenteng natuklasan ni Sai ang isang mapa ng kayamanan na nakatago sa dingding, at tuwang-tuwa na sinabi ni Kina na sigurado siyang itinago ito ng mga pirata doon. Habang nagsisimula siyang magkwento tungkol sa kung paano totoo ang One Piece, tumayo si Sai at nagmuni-muni. Gayunpaman, hindi pa siya nakakaupo ng ilang segundo nang tawagin siya ng babae para sabihing kailangan niyang mag-CR. Inalok niya sa kanya ang waterproof bag na dala niya, ngunit tinanggihan niya ito, sinabing nahihiya siyang gamitin ito. Pagkatapos ay sinimulan niyang kalampagin ang pinto. Kaya, binuksan ito ni Ito, iniisip na nababaliw na si Sai. Gayunpaman, nagulat siya nang tumakbo palabas si Kina at natambush siya. Sinubukan ni Sai na ipaliwanag ang sitwasyon, ngunit hindi siya pinansin ni Ito dahil napansin niya ang mapa. Matapos itong tignan, dinala niya ito, sinabing itatago niya ito. Pagdating niya sa kanyang silid, tinanong niya ang kanyang kapatid tungkol dito dahil ang nakasulat dito ay kanya, ngunit sumumpa siyang hindi niya ito matandaan. Kinabukasan sa paaralan, nakatayo si Ito at nakatitig sa bintana habang sinusubukang intindihin kung ano ang kinalaman ng kanyang kapatid sa mapa. Gayunpaman, walang pumasok sa isip niya, kaya kinailangan niyang magpanggap na maayos ang lahat nang lumapit sa kanya ang isang babaeng nagngangalang Eiko. Mabilis na binigyan ni Ito ang babae ng pekeng ngiti, ngunit nang sabihin ni Eiko na nakakahiya na hindi maaaring alipinin ni Ito si Sai, nawala ang ngiti. Napagtanto rin niya na ang babae ay hindi isang estudyante sa akademya, ngunit tiniyak sa kanya ni Eiko na binigyan siya ng pahintulot na pumunta doon. Pagkatapos ay naglakad siya palayo, ngunit biglang naakit ang atensyon ni Ito sa karamihan ng tao na nagtitipon sa malapit. Nang pilitin niyang pumasok sa lugar, laking gulat niya nang makita ang isang kopya ng mapa na nakaproject sa screen ng auditorium. Agad siyang nagmadaling pumunta sa kanyang silid para tingnan ito, at nang hindi niya ito mahanap, nagalit siya. Samantala, sina Sai at Koroni ay nasa cafeteria nang mapansin nilang nakakalat ang mga kopya ng mga mapa kahit saan. Habang nagtataka si Sai kung sino ang naglagay ng mga ito, dumating ang galit na si Ito at inakusahan siya ng pagbabahagi ng mapa. Dahil sa pagkalito, dinala siya ni Sai sa labas para mag-usap, ngunit patuloy niya itong inakusahan hanggang sa matawag ni Koroni ang atensyon nila kay Kina, na naglalagay pa rin ng mapa. Nang tanungin nito kung bakit niya ito ginawa, sinabi ng babae na gusto niyang makibahagi ang lahat sa treasure hunt. Kinabukasan, habang nasa klase sila, ilang mga nasugatang estudyante ang isinugod matapos subukang hanapin ang kayamanan. Dahil dito, ipinatawag ni Lily si Sai at inutusan siyang sabihin sa mga estudyante na ipinagbabawal silang maghanap ng kayamanan. Hindi maintindihan ni Sai kung bakit dapat mapunta sa kanya ang responsibilidad,
ngunit sinabi ni Lily na kung ang utos ay manggagaling sa kanya, matatakot ang mga estudyante na sumunod. Dahil wala nang ibang magawa, nagpatawag si Sai ng emergency meeting at ginawa ang sinabi sa kanya. Gayunpaman, binalingan siya ng mga estudyante. Inakusahan nila siyang nakikipagsabuatan kay Kina, at pinalala pa ni Hiroshi ang sitwasyon nang sabihin niyang ang treasure hunt ay isang pagsubok na inihanda ni Sai at ang mga mananalo ay magiging mga tauhan niya. Sinubukan ni Sai na ipagtanggol ang kanyang kaso, ngunit nagsimulang magbato ng kung ano-ano ang mga estudyante sa kanya. Sa sumunod na sandali, sumugod si Eiko kay Sai, at kahit papaano ay sinubukan niyang buksan ang silid ng mga sikreto nito gamit ang kanyang mukha. Nang sa wakas ay nakarating si Eiko sa leeg ni Sai, iminungkahi niya sa mga tao na simulan ni Sai ang paghahanap upang patunayan ang kanyang kawalang kasalanan. Sinubukan ni Sai na tumanggi, ngunit ikinulong niya ang kanyang braso sa leeg nito at hindi bumitaw hanggat hindi niya binabago ang kanyang desisyon. Pagkatapos, bumalik si Sai sa opisina ni Lily, at sinabihan niya itong magpanggap na hinahanap niya ang kayamanan. Itinuro ni Sai na ang halimaw na nanakit sa mga estudyante ay maaaring nagkukubli doon, ngunit pinagbawalan siya ni Lily na subukang labanan ito. Habang papunta sa kanyang dorm, itinuro ni Sai kay Kuroni na may itinatago si Lily. Sinabi ni Kuroni na napansin din niya na may mali, ngunit bago pa sila makapag-isip-isip, tinawagan siya ni Ito. Ayon sa kahilingan nito, pinuntahan niya ito, at binigyan siya nito ng isa pang mahiwagang baril, sinabing magagamit ito. Kinagabihan, sumama sina Hiroshi Kinasai at Kuroni dala ang isang bag ng mga supply, ngunit bago pa sila makaalis, tumalon si Eiko mula sa isang puno at lumapag kay Sai. Iginiit niya na isama siya nito, at kahit gaano pa ito magreklamo, tumanggi itong bumaba, kaya pumayag na lang ito. Nang makarating sila sa pasukan ng mga guho, tiningnan nila ang mapa at napansin na nakasulat ang pangalang Yamoburo sa unang markadong lugar. Hindi maiwasan ni Sai na magtaka kung iyon ba ay isang palatandaan or isang bagay na magpapagulo sa kanila. Gayunpaman, pumasok sila at nakarating sa isang kuweba na puno ng mga lapida ng mga nasawi noong digmaan laban sa dating hari ng demonyo. Habang naghahanap sila ng lapida na may pangalang Yamoburo, biglang nagpakita ang isang halimaw. Samantala, hinanap ni Junko si Sai sa dorm, at nang hindi niya ito matagpuan, pinuntahan niya si Kina para tanungin ito. Sinabi ni Kina na may misyon ito kasama sina Hiroshi, Kuroni, at Eiko. Nang mabanggit si Eiko, nagmamadaling lumabas si Junko na nataranta, na naguluhan si Kina. Pagbalik sa mga guho, sinubukan ni Eiko na labanan ang halimaw, ngunit hinampas siya ng malakas kaya napunit ang kanyang damit. Nang magmadali si Sai para tingnan siya, mahina siyang nagmakaawa sa kanya na ipaghiganti siya at pagkatapos ay nagkunwaring nawalan ng malay. Kaya, pinaputukan ni Sai ang halimaw gamit ang kanyang mahiwagang baril, at tumakas ito, na walang iniwang anuman kundi mga paniki. Sa sumunod na sandali, tumalon si Eiko sa kanya, at pareho silang bumagsak sa harap ng lapida na kanilang hinahanap. Isang mabilis na paghahanap sa butas sa ilalim nito ay naglabas ng isang maliit na recording device. Dahil sa kuryosidad, pinindot ni Sai ang play, at nakatanggap sila ng mensahe na nagtuturo sa kanila sa susunod na item. Lingid sa kanilang kaalaman, si Ito, na nag-eespiya sa kanila gamit ang isang enchanted camera, ay nakilala ang recording device bilang ang ginagamit nila ng kanyang kapatid na lalaki para makipag-usap noong nabubuhay pa ito. Dahil sa biglaang pag-agos ng emosyon, nagsimulang umiyak si Ito, ngunit tumigil nang pumasok si Kina sa silid at iminungkahi na sumali sila sa treasure hunt. Sa oras na iyon, dumating si Sai at ang iba pa sa pangalawang lokasyon at inatake ng isang enchanted armor. Inatake ito ni Sai, ngunit hindi epektibo ang kanyang mga bala, kaya sinubukan ni Hiroshi ang kanyang swerte at nasipa palayo. Nang malapit na siyang hiwain, nasalo ni Sai ang talim gamit ang kanyang kamay. Pagkatapos ay binaligtad niya ang armor gamit ang sandata nito, ngunit sa halip na lumaban, tumayo ang armor at naglakad palayo. Sinimulan ni Hiroshi na purihin si Sai sa pananakot sa kalaban, ngunit pinagalitan siya ni Sai dahil sa kanyang pabaya na desisyon na labanan ang armor. Ipinaliwanag ni Hiroshi na gusto lang niyang patunayan na hindi siya isang mahina, ngunit patuloy siyang sinigawan ni Sai. Dahil sa panghihina ng loob, sinabihan ni Hiroshi si Sai na subukang ilagay ang sarili sa kalagayan niya, kaya humingi ng tawad si Sai sa kanyang kalupitan.
Doon din ay natagpuan ni Eiko ang pangalawang kayamanan, isang telepono na may video na nagpapakita ng pasukan sa kuweba ng Dayap kung saan naroon ang susunod na bagay. Nagsimulang mag-isip si Sai kung paano nila mahahanap ang kuweba, ngunit sumaklolo si Kurooni gamit ang mga dowsing rod sa kanyang bag. Pagdating nila, natuklasan nila na ang tubig ay parang isang mainit na bukal. Dahil hindi sila naroon para maligo, nag-alis ng suot si Sai hanggang sa kanyang mga panloob at lumangoy sa kabilang panig ng pader. Gayunpaman, biglang sumugod sa kanya ang palihim na si Eiko mula sa kung saan at sinubukan siyang hikayatin na umarte sa isang mainit na bagay kasama siya. Gayunpaman, ang kanilang malalakas na boses ay nakakuha ng atensyon ni Junko, na nagpapahinga malapit matapos mahulog sa isang butas. Hindi alam ng kanilang bisita, tinanong ni Sai si Eiko kung alam niya kung ano ang kayamanan, at sinabi niya na ito ay pamana ng dating hari ng demonyo. Nang sandaling iyon, sinubukan ni Junko na atakihin si Eiko nang walang pag-iisip at nauwi sa paglantad ng kanyang hindi pa nabubungkal na plot armor kay Sai, na muntik nang masawi dahil sa pagkaubos ng dugo. Ang reaksyon nito ang nagpabalik sa kanyang katinoan, kaya't hinampes niya ang kanyang mga kamay sa kanyang katawan at nahulog sa tubig. Gayunpaman, agad siyang muling nagpakita at inutusan si Sai na lumayo kay Eiko dahil isa siyang ahente ng imperyo. Nagulat si Sai, at tinanong kung bakit siya nagko-cosplay bilang isang estudyante, at sinabi ni Eiko na may nag-utos sa kanya na alamin kung kaya nitong labanan ang kanyang kapalaran. Ang kanyang mga salita ay nagpagulo kay Sai, ngunit hindi siya nakatanggap ng paliwanag mula sa kanya. Habang sila ni Junko ay biglang nag-away at habang si Sai ay nanunood sa kanila, biglang inatake sila ng isang lobo. Kaya, binigyan niya ito ng espesyal na one-punch attack. Gayunpaman, bumangon itong muli at umatake, ngunit sa kanyang pagkagulat, nawalan siya ng malay dahil sa isang mahiwagang lilanggas. Nagsimulang magreklamo si Eiko na pinili ni Sai na iligtas si Junko kaysa sa kanya, at doon niya napagtanto na hawak niya ang babaeng ninja. Dahil sa hiya, umalis si Junko sa kanyang hawak at umupo sa gilid, habang si Eiko ay naglakad papunta sa dambana at kinuha ang huling kayamanan. Gayunpaman, inihagis niya ito kay Sai at tumakbo palayo, sinasabing sana ay masawi na lang siya. Pagkatapos, habang nagbibihis si Junko, mausisa na tinanong ni Sai ang tungkol sa kanyang kasaysayan kay Eiko, at sinabi niya sa kanya na sila ay magkaaway. Nang sandaling iyon, dumating si Kina dala si Ito, at isiniwalat ni Ito na pinatumba niya ang lobo gamit ang isang pampatulog na potion. Pagkatapos ay bumalik silang apat sa kabilang panig at nalaman na pinatumba ni Eiko si Hiroshi at dinactivate si Kurooni. Pagkalabas nila, sinuri ni Ito ang susi at aksidenteng na-teleport nang magpakita ang isang magic circle. Mabilis na sinundan siya ni Sai at ng iba pa sa portal at natagpuan ang kanilang mga sarili sa isa pang lungsod sa ilalim ng lupa. Ang pinakanakakagulat ay naroon si Lily, at sinabi niyang nanalo sila sa laro. Lahat ng mga halimaw na nakasalubong nila kanina ay ang iba pang mga miyembro ng konseho ng mga estudyante. Nang sabihin niyang ang grand prize ay isang kiss, sinabihan siya ni Junko na tumigil sa paglalaro at sabihin sa kanila ang tunay na katotohanan. Galit si Lily na nahuli siya sa isang kasinungalingan, ngunit bago pa siya makagawa ng anuman, sumugod si Ito patungo sa gusali sa likuran nila. Sinubukan siyang pigilan ng iba pang mga miyembro ng konseho, ngunit inihagis niya ang isang light bomb at nakatakas. Nang sinubukan ni Sai na habulin siya, sinabihan siya ni Lily na huwag, sinabing mapanganib ito. Sa sumunod na sandali, nabuksan nito ang mga clue, at gumuho ang buong gusali, na nagpapakita ng isang dragon na sumalakay sa kanya. Sinubukan ni Sai na pumunta sa kanya, ngunit hinaranggan ni Lily ang kanyang daan at sinabihan siyang pag-isipang muli ang kanyang desisyon. Sa sumunod na sandali, isang kislap ang naganap, at nakita ng lahat ang mga alaala ng kapatid ni Ito. Inakusahan siya ng paghahanap at pagsira sa pamana ng hari ng demonyo, ngunit natuklasan niya ang kanyang sikreto at sinuway ang utos. Matapos itago ang mga pahiwatig, binura niya ang kanyang mga alaala at hinarap ang lalaking nagpadala sa kanya, ngunit nauwi sa pagkasakal hanggang sa masawi. Bumalik sa kasalukuyan, nagsimulang umiyak at nawala ng malay si Ito, kaya sinubukan ni Sai na puntahan siya, ngunit patuloy na hinaranggan ni Lily ang kanyang daan. Dahil magbabanggaan sila, inutusan niya si Kurooni na kunin si Hiroshi. Sinubukan ni Junko na atakihin si Lily,
ngunit pinaulanan siya ng pangulo ng konseho ng isang malakas na spell at inakusahan siyang sinusubukang lumikha ng susunod na hari ng demonyo. Tiniyak sa kanya ni Junko na kung sakaling maging hari ng demonyo si Sai, masasawi siya sa mga kamay nito. Tumayo si Sai sa sandaling iyon at sinuntok siya palayo gamit ang isang kamao na puno ng mana. Nang makarating siya kay Ito, inatake siya ng dragon, ngunit hinarang ni Sai ang atake at gumanti ng isang suntok, na nagpatambo sa dragon. Habang nakahiga ito roon, tinanong ni Sai kung ano ang pangalan nito, at sinabi ng dragon na Peterhausen ang pangalan nito na ipinangalan sa kanya ng kanyang dating master. Gayunpaman, bilang kanyang bagong master, maaaring baguhin ito ni Sai kung gusto niya. Sinubukan ni Sai na tanggihan ang posisyon, ngunit bigla siyang niyakap ni Ito, sinabing maglilingkod siya sa kanya habang buhay. Wala sa mood para sa kanyang kabaliwan, sinubukan ni Sai na tumakas, ngunit pinigilan siya ni Lily at hinalikan. Pagkalipas ng ilang araw, nakipagpulong si Kuroni sa mga matataas na opisyal ng gobyerno, at inakusahan siya ng pang-aakit kay Sai upang makontrol nila siya. Gayunpaman, binalaan nila si Kuroni na kung mabibigo siya sa kanyang misyon, siya ang mananagot sa lahat. Kalaunan ng linggong iyon, binisita ng mga estudyante ang isang isla para sa kanilang taunang paaralan sa tabing dagat. Habang nasa dalampasigan sila, si Kuroni, na biglang nagsimulang kuskusin si Sai, ay hiniling sa kanya na pairan siya ng sunscreen. Mabilis siyang lumayo at sinabi sa kanya na ang kanyang swimsuit ay hindi magpapahintulot sa kanya na maglagay ng maayos na losyon. Bilang tugon, nagsimula siyang mag-alis ng suot at sinabi sa kanya na hindi mahalaga iyon. Dahil sa takot, itinapon niya ang tuwalya sa mukha nito at inisip kung ano ang nangyari sa kanya kamakailan. Naalala niya na noong araw na inanunsyo ang biyahe sa tabing dagat, sinabi sa kanya ni Turi na hindi siya sasama. Sumuko na sa kanyang kapalaran, bumalik siya sa kanyang silid upang mag-relax, ngunit dumating si Kuroni at humiga sa tabi niya at sinubukang painitan ang kanyang joystick. Mabilis na itinulak ni Sai ang kamay nito sa kanya at tinanong kung binuksan niya ang succubus mode. Hindi pinansin ni Kuroni ang tanong at sinabi sa kanya na nakakuha na siya ng pahintulot na pumasok sa paaralan sa tabing dagat. Dahil sa kuryosidad, tinanong niya kung bakit niya ginawa iyon, at sinabi ni Kuroni na iyon ay dahil ang pagpunta roon ay maglalabas ng kanyang panloob na kultura at kasamaan. Namula ang mukha ni Sai sa kanyang mga sinabi, at sinabihan niya itong tumigil sa pagsasabi ng mga ganoong bagay. Gayunpaman, hindi nakinig si Kuroni at sinabing sinusubukan lamang niyang kumpirmahin kung aling koponan ang kanyang kasama. Nagtalo si Sai na halata naman ito, ngunit hiniling sa kanya ng bot na patunayan ito sa pamamagitan ng pagpapatulog sa kanya kasama niya. Bilang tugon, sinabi niya sa kanya na mas gusto niya ang mga babaeng mainit ang katawan kaysa sa mga babaeng metal, kaya bumangon siya at umupo sa aparador. Gayunpaman, kinabukasan, ginaising siya nito habang umaarte na parang isang kapatid na may brother complex. Muntik na niyang mabasag ang mga hiyas ng pamilya nito, ngunit nakaligtas si Sai at tinanong kung may nagre-write ng kanyang programa ng magdamag. Sumagot si Kuroni na sinusubukan niyang alamin kung ano ang tipo niya, kaya sinabihan niya itong umalis na. Sa halip na gawin iyon, nagsuot siya ng apron at muling natigilan. Gayunpaman, tumanggi siyang sumuko at nagbihis bilang isang maid sa klase, na nakakuha ng hindi kinakailangang atensyon sa kanila. Susunod, sinubukan niyang akitin ito sa pamamagitan ng manipis na damit pang gym, pagkatapos ay isang costume na bunny girl, at sa huli ay isang damit pang nurse. Sa pag-asang makatakas sa kanya, tumakas si Sai papunta sa kuweba ni Peterhausen upang magtago at nagulat nang makitang payapang natutulog si Kina sa ibabaw ng halimaw. Sa kasamaang palad, sinundan siya ni Kuroni doon at hinampas siya sa ulo dahil umaarte na ito na parang isang selosang kaklase na may gusto sa kanya. Sa kasalukuyan, nagising si Sai sa kanyang pag-daydream dahil pinapagalitan siya ni Junko. Lumabas na habang siya ay nasa malalim na pag-iisip, ginamit ni Kuroni ang kanyang kamay para maglagay ng sunscreen sa nakalantad na katawan nito. Bago pa siya makalayo, hinawakan ni Kuroni ang kanyang kamay at inilagay ito sa mga balakang ni Junko. Labis itong ikinagalit ng ninja kaya't hinugot niya ang kanyang espada at sinubukang tapusin si Sai. Nang tuluyang hamupa ang tensyon, hiniling ni Sai kay Kuroni na humingi ng tawad kay Junko.
Gayunpaman, tinanong pa rin ng makulit na bot si Junko kung nasiyahan ba siya sa pakiramdam ng mga kamay ni Sai sa kanya. Sinabi rin niya na hindi siya mag-aatubiling ibahagi sa kanya si Sai, na nag-udyok sa kanilang mga kaklase na magbulungan. Sinubukan ni Sai na linawin ang sitwasyon, ngunit lalo lamang lumala ang sitwasyon. Dahil doon, lumipat si Junko sa mas tahimik na bahagi ng dalampasigan upang linawin ang kanyang isipan. Nang matagpuan niya ito, humingi siya ng tawad at niyaya itong lumangoy. Tulad ng pagsang-ayon nito, lumutang si Kina papunta sa kanila, kaya niyaya siya ni Junko na sumama sa kanila. Pagkatapos magtampisaw ng kaunti, nakakita si Junko ng sea cucumber at sinimulan itong laruin. Sinubukan siyang pigilan ni Junko, ngunit hindi siya pinansin ng babae at nauwi sa pag-spray ng putik kay Junko. Dahil sa pagkasuklam, hindi namamalayang sumugod si Junko sa mga bisig ni Sai, kaya tinulungan niya itong tanggalin ang lahat ng malagkit na bagay. Napakaamo nito kaya hindi niya napigilan ang sarili na tumitig sa kanya hanggang sa pumwesto si Kuroni sa kanya at inalis ang kanyang swimsuit. Agad na sinubukan ni Junko na itago ang kanyang nakalantad na mga aset habang pinagalitan ni Sai si Kuroni dahil sa kanyang inasal. Napakasungit nito kaya't nalungkot si Kuroni at umalis. Kalaunan, habang papunta sila sa kanilang dorm, naramdaman ni Sai na may nagmamasid sa kanila. Gayunpaman, hindi niya matukoy ang lokasyon ng lalaki. Nang sandaling iyon, napansin ni Kina si Hiroshi na naglalakad sa kabilang direksyon at tinawag niya ang atensyon ni Sai. Lumapit si Sai upang salubungin siya, at habang nakikipag-usap, nalaman niya na ang isla ay ang bayan ni Hiroshi at papunta na ito upang bisitahin ang kanyang pamilya. Sinabi rin ni Hiroshi na ang dahilan kung bakit hindi pinayagang sumama si Sai sa paglalakbay noon ay dahil sa alamat ng isla. Sinasabi nito na kapag bumalik ang hari ng demonyo, isang halimaw ang lalabas mula sa lawa, ngunit ang bayani ay magpapakita at tatalunan silang dalawa. Sinabi ni Sai na ang alamat ay isa lamang alamat, at sumang-ayon si Hiroshi, na sinasabing umaasa lamang ang mga tao na ang bayani ay manggagaling sa kanilang isla. Ang paraan ng kanyang pagsasabi nito ay nagpaisip kay Sai kung may mali, at sinabi sa kanya ni Hiroshi na hindi niya maiintindihan. Pagkatapos ay tumakbo siya palayo, ngunit bago pa siya mahabol ni Sai, nakarinig siya ng isang nakakarinig na tunog na nagpahinto sa kanya. Maya-maya, habang nagsasaya ang ibang mga estudyante sa dorm, palihim na lumabas si Sai upang hanapin ang taong nagmamasid sa kanya. Inaasahan na ni Kuroni na gagawin niya iyon, kaya't inilabas niya ang isang mana detection device at nag-alok na sumama sa kanya. Samantala, sa akademya, ikinukwento ni Ito kay Peter Hausen ang tungkol sa kanyang delusyonaryong pangarap na maging reyna ni Sai nang biglang dumating si Lily at binalaan sila tungkol sa plano ng gobyerno na akitin ni Kuroni si Sai. Pagkaalis ni Lily, sinubukan ni Ito na tawagan si Sai para bigyan siya ng babala, ngunit hindi niya ito makontak. Iyon ay dahil may nag-jam sa mga signal ng mana sa paligid ng lugar kung saan naroon si Sai, at maging ang device ni Kuroni ay hindi gumagana ng maayos. Bigla siyang may narinig at nagmadaling umalis. Kaya, ipinagpatuloy ni Sai ang kanyang paghahanap at nakita niya si Kina. Sinabi sa kanya ng pulang buhok na kinontak siya nito para may sabihin sa kanya, ngunit dahil kulang ang espasyo sa memorya ng kanyang utak, binura nito ang impormasyong iyon. Pagkatapos ay sinabi niyang nauuhaw siya at ininom ang alak na bigas na dala niya. Nang matapos niya ito, naulising siya at kinailangan niyang sumandal kay Sai para sa suporta. Gayunpaman, hindi nito napigilan ang kanyang pagkagat sa mga tainga nito bago siya nakatulog. Nakatitig lang si Sai sa kanya, pagkatapos ay hindi namamalayang yumuko, na siyang nagpagising sa kanya at muling nang asar sa kanya. Sa gitna ng init ng sandali, biglang sinipa ni Kuroni si Sai, kaya nagsimula itong magreklamo. Sinabihan siya ng bot na kasalanan niya ang paghadlang. Ngunit narinig nila muli ang matinis na tunog na iyon. Mabilis na lumingon si Sai, umaasang matukoy ito, ngunit biglang pinaputukan si Kuroni. Sa sandaling iyon, nagising si Kina mula sa kanyang pagkakatulog, at sinabi niya kay Sai na naalala niya ang huling mensahe ni Ito. Ito ay tungkol sa misyon ni Kuroni na akitin siya at ang mga kahihinatnan na haharapin niya kung mabibigo siya. Ang pagkarinig nito ay nakatulong kay Sai na maunawaan ang ayaw sabihin ni Kuroni bago siya umalis, at nakatayo lang ito roon.
Samantala, sa bahay ni Hiroshi, nakaupo siya sa bakuran kasama ang kanyang kapatid na babae dahil ipinagdiriwang ng kanilang mga magulang ang katotohanan na siya ay nakatadhana na maging bayani. Nang magtanong ang kanyang kapatid na babae tungkol kay Sai, sinubukan ni Hiroshi na ipagmalaki siya ngunit tumigil sila nang makarinig sila ng mga boses. Ang mga boses ay pagmamayari ng dalawang panauhin na sumisira kay Hiroshi. Sinabi nila na siya ang pinakapayat na bayani sa kasaysayan ng mga bayani at hindi siya tatagal ng 2 minuto sa isang totoong labanan. Ang kanilang mga salita ay nakasakit ng damdamin, kaya nagpa siya si Hiroshi na umalis bago pa siya magsimulang umiyak. Kinabukasan, pinuntahan ng kapatid ni Hiroshi si Sai upang tanungin kung siya ang hari ng demonyo, at sinabi niya sa kanya na hindi. Sakto namang dumating si Hiroshi at sinubukang itaboy siya, ngunit ayaw nang matigas ang ulong si Yukiko. Tinanong niya si Sai kung hindi ba talaga karapat-dapat ang kapatid niya na maging bayani, at nagulat si Sai dahil hindi sinabi sa kanya ni Hiroshi na siya ang magiging bayani sa hinaharap. Sinubukan ni Hiroshi na magpaliwanag, ngunit paulit-ulit na tinatanong ni Yukiko ang parehong tanong. Kaya, sinabi ni Sai sa kanya na ayaw ni Hiroshi na maging bayani. Galit na tinawag ng batang babae si Sai na sinungaling at tumakbo palayo. Kaya hinabol siya ni Hiroshi, ngunit hindi bago niya ito binigyan ng masamang tingin. Sumugod din si Kina sa magkapatid, na iniwan si Sai kay Junko, na tinawag siyang isang walang pusong lalaki. Sinabihan din niya itong matutong isipin ang damdamin ng ibang tao bago buksan ang kanyang malaking bibig para sirain ang kanilang mga pag-asa at pangarap. Hindi na nakipagtalo si Sai dahil napagtanto niya ang kanyang pagkakamali, ngunit nakalulungkot na nagawa na ang pagkakamali. Maya-maya, nagkita sina Hiroshi at Kina sa tabi ng lawa habang hinahanap si Yukiko. Sinabi ni Kina na isang magandang sorpresa ang malaman na si Hiroshi ang bayani, at inamin niyang nanahimik siya dahil sa palagay niya ay hindi niya ito kayang gawin. Doon din, muling narinig ang matinis na tunog na iyon, dahilan para mapaigtad si Kina, ngunit nanatiling hindi natitinag si Hiroshi. Sinabi niya na ang tunog ay sanhi ng hanging sumisipol sa kuweba sa ilalim ng tubig. Ang kuwebang iyon ay may dambana kung saan nakaukit ang simbolo ng bayani sa bato, naghihintay na bumalik ang bayani at kunin ito. Ayon kay Hiroshi, ang simbolo ay isang espada, at dahil hindi siya ang pangunahing tauhan ng palabas, walang paraan para mabunot niya ito. Bigla, nakarinig sila ng isa pang tunog, ngunit ito ay tunog ng tao. Kaya, iginiit ni Kina na imbestigahan nila ito. Laking gulat nila, natagpuan nila ang isang lalaking nagngangalang Mr. X na nakatayo sa tabi ng bangin at ipinakikita ang kanyang mga gamit sa kalikasan, or tila ganoon. Sa totoo lang, ang lalaki ang may pananagutan sa kakaibang tunog na kanilang naririnig dahil tinatawag niya ang isang halimaw. Habang tumutungo ang halimaw sa ibabaw ng tubig, si Yukiko, na nagkataong naroon, ay sumigaw, na nakakuha ng atensyon ni Mr. X sa kanya na parang isang tunay na kontrabida. Sinunggaban niya ang dalaga at sinimulang saktan ito. Agad na sumugod si Hiroshi at sinubukang paganahin ang kanyang mahika. Gayunpaman, ang lalaki ay isang walking mana disruptor, kaya hindi gumana ang mahika ni Hiroshi. Pagkatapos lamang, napansin ni Hiroshi ang isang walang suot na Kina na palihim na lumalapit kay Mr. X. Sa kasamaang palad, ang pandama ng lalaki ay nagpaalerto sa kanya sa presensya ng babae, kaya sinunggaban din niya ito. Sa sandaling iyon, kinagat siya ni Yukiko, dahilan para mabitawan siya nito. Ngunit sa halip na tumakas, nakatayo siya roon at ipinagmamalaki kung paano siya sisipain ng kanyang kuya. Bilang tugon, binitawan ni Mr. X si Kina at sinugod si Hiroshi, sinipa siya pababa nang malapit na siya. Mabilis na tumayo si Hiroshi, ngunit sinabi sa kanya ng lalaki na hindi siya interesado sa mga mahihina at pagkatapos ay sinipa siya sa lawa. Kalaunan, nakasalubong ni Sai at Junko ang halimaw sa lawa habang ito ay sinasakyan ng kanyang bagong amo patungo sa bayan. Para sa kanila, si Mr. X ay isang kakatuwang tao, ngunit inaangkin niya na isa siyang artist at pumunta rito upang ibahagi ang kanyang regalo sa kanila. Pagkatapos ay ipinakita niya sa kanila sina Kina at Yukiko, na kanyang ikanadina na parang mga alipin, at ipinagmalaki ang tungkol sa walang buhay na si Hiroshi. Nang marinig ni Sai ang huling bahagi, nabaliw siya at inatake ang lalaki. Ngunit hindi iyon sapat upang pigilan siya. Ang mabuti pa ay pinakawalan niya ang mga babae,
kaya pinutol ni Sai ang kanilang mga kadena at iniwan sila sa pangangalaga ni Junko. Nang lumapit siya kay Mr. X, binuksan ni Mr. X ang kanyang Amerikana, na naglabas ng isang matinis na tunog na halos nagpabingi kay Sai. Dahil dito, naging mabisa rin ang kanyang mga kapangyarihan, kaya naman labis na sinipa at pinatumba ni Mr. X si Sai sa lahat ng dako. Samantala, lumulubog pa rin si Hiroshi sa ilalim ng lawa, naniniwalang ang kasawian ang kanyang pinakamahusay na pagpipilian. Gayunpaman, agad niyang napagtanto na tinatahak niya ang landas ng kaduwagan at nagpasya siyang humakbang sa pamamagitan ng pagyakap sa kanyang panloob na bayani. Nagawa niyang makarating sa kuweba sa ilalim ng tubig, at dahil sa determinasyon, hinugot niya ang espada mula sa bato. Dahil hindi lamang ito panahon ng mito at mahika, ang espada ay naging isang nakakagulat na high-tech na morpher. Pagkatapos ay sinabi nito kay Hiroshi na ang karaniwang utos nito ay matapang. Kaya inulit ni Hiroshi ang salita at agad na naging isang Power Ranger. Pagbalik sa kagubatan, nalampasan ni Sai ang ingay at sinimulang suntukin si Mr. X. Ngunit hindi basta-basta nanatili ang lalaki. Sinabi niya na ang lahat ng ginagawa niya ay para sa isang mabuting dahilan at hindi niya maintindihan kung bakit hindi nakikita ni Sai ang kanyang pangitain. Sinabi ni Sai na ito ay dahil hindi siya masama. Kaya sinubukan ni Mr. X na pabilisin ang takbo ng kontrabida arc ni Sai sa pamamagitan ng pagpuksa sa mga babae. Mabuti na lang at dumating si Kuroni ng sandaling iyon at iniligtas ang mga babae, na nagbigay ng ginhawa kay Sai. Pagkatapos ay isiniwalat niya na si Mr. X ay isang ahente ng gobyerno, ngunit dahil naging talunan ito, autorisado siyang patumbahin siya. Matapos niya itong mawalan ng malay, sinubukan nilang habulin ang halimaw na umaatake sa bayan, ngunit biglang sumulpat si Hiroshi at naaga ang atensyon. Matapos niyang sirain ang halimaw gamit ang plasma bomb, hinabol niya si Mr. X, ngunit pinigilan siya ni Sai, sinabing wala siyang mapapala sa paggawa nito. Handa si Hiroshi na makipagtalo ngunit nagpasya na umatras dahil hindi ang pakikipaglaban kay Sai ang gusto niya. Pagkalipas ng ilang segundo, bumalik siya mula sa kabilang direksyon at sinabi sa kanyang sarili na ang bayaning matapang ang nagligtas sa kanya. Kalaunan ng araw na iyon, isiniwalat ni Kuroni kay Sai at sa iba pa na nakipagkasundo siya sa gobyerno sa pamamagitan ng paggamit ng pag-atake ni Mr. X para ay blackmail sila. Sinabi rin niya na inaasahang magpapakasal ito sa isang taong mula sa isang kilalang pamilya at si Junko ang kanyang pangunahing pipiliin. Nataranta si Junko matapos marinig ito, kaya tumakbo siya palayo, iniwan si Sai kasama ang natutulog na si Kina at si Kuroni, na muling nagtangkang akitin siya, na sinasabing biro lang iyon. Samantala, sa isang pasilidad sa ibang lugar, pinuntahan ni Eiko si Yamato, ang lalaking responsable sa pagkasawi ng kapatid ni Ito, at hiniling dito na parusahan si Junko para dito. Tumanggi si Yamato, sinabing hindi siya sangkot sa mga walang kabuluhang away, kaya nagalit ang babae at umalis. Mag-isa, inilabas ni Yamato ang isang pendant, at habang pinagmamasdan niya ang imaheng ipinapakita nito, sinabi niyang malapit na ang oras para makipag-settle kay Sai. Pagkalipas ng ilang araw, napanaginipan ni Sai ang nakaraan ng iregalo niya ang ipit na kalapati sa isang babaeng may pulang buhok bago umalis sa ampunan. Nang magising siya, nakita niya si Kina na nakatayo sa ibabaw niya, kaya tinanong niya ito kung may maitutulong siya rito. Sinabi ni Kina sa kanya na gusto nitong tumambay, at pagkatapos umupo sa tabi niya, tinanong niya ito kung anong araw ng kanyang kaarawan. Sinabi ni Sai na ika-25 ng Disyembre dahil iyon ang araw na iniwan siya sa ampunan, dahilan para ituro ni Kina na magkapareho sila. Hindi rin niya alam ang tunay niyang kaarawan at pumili siya ng random na petsa para ipagdiwang. Nang marinig ito, iginiit ni Sai na siya ang babaeng binigyan niya ng hairpin ilang taon na ang nakalilipas. Sinabi sa kanya ni Kina na nagkakamali siya, kahit hindi niya matandaan kung paano niya nakuha ang hairpin. Pagkatapos ay tinanong niya kung maaari ba siyang magdiwang ng kaarawan kasama niya, at pumayag si Sai, at tinanong kung kailan. Tumanggi si Kina na sabihin, ngunit tiniyak niya sa kanya na sasabihin niya sa kanya pagdating ng araw. Samantala, sa mga kuweba sa ilalim ng paaralan, sinusubukan ni Ito na paamuin ang mga halimaw para kay Sai. Naniniwala siyang pupurihin siya ni Sai para dito at sinimulang isipin na gagantimpalaan siya nito gamit ang kanyang mga kamay.
Gayunpaman, ang mga kamay na iyon ay mga galami ng isa sa mga halimaw na sinusubukan niyang paamuin. Nagkaroon ng matinding oras ang halimaw sa paghawak sa kanya hanggang sa bumagsak si Ito ng isang magic bomb sa pool upang turuan ito ng leksyon. Pagkatapos ay nagmakaawa ang halimaw sa kanya na huwag itong tapusin, at sinabi ni Ito na gagawin niya ito hanggat hindi ito hinahawakan, ngunit tumingin pa rin ito sa ilalim ng kanyang palda sa huling pagkakataon at naputol ang ilan sa mga galami nito. Dahil sa takot, umatras ito sa tubig upang magtago, at doon napansin ni Ito ang isang itlog ng halimaw na lumulutang sa malapit. Sa sandaling kinuha niya ito, dumating si Peter Hausen at tinanong kung bakit siya palaging tumatambay sa madilim at mapanganib na mga lugar. Mabilis na itinago ni Ito ang itlog at sinabing pumunta siya upang kunin ang mga halimaw na nabuhay muli dahil sa mga kapangyarihan ni Sai. Sa kasamaang palad, naging mahirap ang mga bagay dahil ang natagpuan niya ay ang reinkarnasyon ni Quagmire. Kalaunan, pinanood ni Sai at Hiroshi ang segment ng balita sa Brave at kung paano niya pinapaslang ang mga halimaw sa buong lungsod. Nagkunwari si Hiroshi na walang alam habang itinuturo ni Sai na ang mga ginawa ni Brave ay nagdulot ng kahihiyan sa Imperial Knights Order. Habang patuloy silang nagdedebate tungkol sa isyu, narinig nila si Kina na humihingi ng mas maraming kanin kay Kuroni. Sinabi ng bot na ito ang kanyang ika-13 mangkok, ngunit wala itong pakialam kay Kina dahil pareho ang gana nito kay Goku. Nang sandaling iyon, lumipat ang programa sa isang patalastas para sa mga sprinkles ng kanin, at natuwa si Hiroshi nang makita ang idolo, si Yuri, na isa sa kanyang mga tagahanga. Nakatitig lang si Sai sa fanboy hanggang sa muling magsalita si Kina tungkol sa kanin, kaya pinutol niya ito at tinanong kung bakit ito lumiliban sa mga klase. Sinabi ni Kina na dahil ayaw niyang pumasok sa mga ito at pagkatapos ay lumipad palabas ng bintana nang sinubukan ni Sai na umakto na parang kanyang ama at sermonan siya. Sinabihan ni Hiroshi si Sai na hayaan na lang siya dahil kahit na maglaro siya ng hockey buong semestre, hindi pa siya bumagsak sa anumang pagsusulit or exam. Ang tanging kahinaan niya ay mahina siya sa mahika, at dahil doon, minamaliit siya ng karamihan sa mga estudyante. Nagalit si Sai dahil dito, kaya tinawag niyang mga talunan ang mga napupuot sa kanya dahil hinusgahan siya batay sa kanyang mga kakayahan sa mahika. Ngunit sinabi ni Kuroni na hindi nila kasalanan iyon. Ayon sa kanya, ang mga tao ay pre-programmed ng Diyos, na inaangkin niyang isang malaking computer. Ikinatwiran pa rin ni Sai na sila ay mga walang isip dahil kung hindi, kukwestiyonin nila ang Diyos, or sa halip ay ang tinatawag na sistemang itinatag ng mga nakatataas para paniwalain silang sinasang-ayunan ng Diyos ang kanilang mga kilos. Pagkatapos ay tinanong ni Kuroni kung bakit niya gustong maging isang mataas na pari kung hindi siya naniniwala sa Diyos, at sinabi niya na ito ang pinakamabilis na paraan na naiisip niya upang baguhin ang mundo. Ang partikular na pahayag na iyon ay nanatili sa isip ni Hiroshi, at pagkatapos niyang umalis sa silid ni Sai, hindi niya maiwasang ihambing ito sa agenda ng dating hari ng demonyo. Kalaunan, sinubukan ni Ito na pisahin ang itlog ng halimaw na kanyang natagpuan gamit ang mahika, at nang mabaigo siya, nagpasya siyang magpahinga. Nang matulog na siya, pumasok si Kina at ninakaw ang itlog ng walang ingay. Kinabukasan, dinala niya ang itlog sa kwarto ni Sai at hiniling kay Kuroni na ihanda ito para sa almusal. Nakilala ni Hiroshi ang itlog bilang isang halimaw na itlog, at nang pulutin ito ni Sai, tumugon ang itlog sa kanyang mahika. Kaya, nataranta siya at inihagis ang itlog palabas ng bintana. Nang gabing iyon, pagbalik nila sa dorm, natuklasan nilang lumaki na ang itlog, at nang hawakan itong muli ni Sai, napisa ito. Isang manok na may 2 ulo ang nagpakita at sinubukang atakihin si Kina, ngunit iniligtas siya ni Sai kahit na nasugatan. Sinubukan ni Kuroni na pasabugan ang manok, ngunit dumating si Ito at sinabi sa kanila na inilabas niya ang halimaw sa kuweba upang magsilbi ito kay Sai. Pagkatapos ay sinubukan niyang utusan ito, ngunit isa sa mga ulo ang bumuhat sa kanya habang ang isa naman ay nagsimulang tumuka sa kanyang damit. Kinailangan itong hampasin ni Sai gamit ang isang mana ball upang pilitin itong ihulog siya, at pagkatapos nito, lumipad ito patungo sa lungsod. Agad na nagiba ang anyo ni Hiroshi at hinabol ito, ngunit nakarating pa rin ang halimaw sa lungsod at nagsimulang sirain ang mga bagay-bagay. Nagkataong nasa lugar ang idolo na si Yuri at nakulong sa ilalim ng mga guho.
Pagdating ni Hiroshi, inatake niya ang halimaw gamit ang kanyang high-frequency wave blade, naputol ang isa sa mga ulo nito. Ang isa pang ulo ay nawasak kasama ng katawan, at lahat ng nanunood ay nagsimulang pumuri kay Hiroshi. Bigla, inalerto siya ng kanyang mga sensor sa posisyon ni Yuri, kaya lumipad siya palapit upang tulungan ito at nagulat nang mapagtanto niyang inililigtas niya ang kanyang paboritong idolo. Nagpasalamat si Yuri sa pagliligtas sa kanya sa pamamagitan ng pagkiss sa kanya, at labis na nagulat ang lalaki na hindi siya makagalaw. Nang dumating ang mga tauhan ng babae upang hanapin siya ay saka lamang siya natauhan at lumipad palayo. Kinabukasan, pumunta si Sai upang iulat ang insidente kay Lily at sa mga miyembro ng Student Council. Hindi ito pinansin ni Lily, sinabing hindi ito mahalaga dahil walang nasaktan. Gayunpaman, pagkaalis niya, sinabi niya sa iba na malapit nang maging masama ang mga bagay-bagay. Habang naglalakad si Sai papunta sa klase, nakasalubong niya si Kina, na nagsabi sa kanya na papasok din siya sa klase. Sinabi niyang natuwa siya at humingi ng tawad sa pagtatangkang pilitin siya noon, ngunit sinabi ni Kina na naiintindihan niya kung bakit niya ginawa iyon. Habang naglalakad siya palayo, hiniling niya rito na huwag kalimutan ang pangako nitong ipagdiwang ang kaarawan nito kasama siya. Samantala, nasa klase si Junko at sinusubukang alamin kung bakit iminungkahi ni Kuroni na pakasalan niya si Sai. Sinabi ni Kuroni na kailangan ito at isiniwalat na nakapag-ayos na siya sa kanyang ama, na ikinagulat ni Junko. Habang nagbabakasyon, lumabas si Junko para kausapin ang kanyang ama at sinubukang baguhin ang isip nito, ngunit tumanggi ito. Inutusan niya itong umuwi kasama si Sai sa lalong madaling panahon para matapos na ang lahat. Dahil sa pagkabalisa, sinimulan niyang mag-ensayo kung paano niya babanggitan ang isyu kay Sai, at nagtaka ang mga nasa paligid kung nababaliw na ba siya. Biglang sumulpat si Kuroni sa likuran niya at nag-alok na kausapin si Sai para sa kanya, na ikinagulat niya ng husto. Nang kumalma na siya, sinabi niyang siya na mismo ang gagawa nito kapag nahanap na niya ito. Kaya, inilabas ni Kuroni ang isang aparato, na binansagan niyang Sai detection device. Gamit ito, natagpuan nila si Sai sa cafeteria, ngunit kasama niya si Hiroshi, kaya natarante si Junko at sinabing iniimbitahan niya silang dalawa sa bahay ng kanyang pamilya. Kalaunan ng araw na iyon, dumaan si Yamato sa akademya upang kausapin ang punong guro, at nagkataong nadaanan sila ni Sai. Nang mapansin siya ni Yamato, sinimulan niyang pag-usapan ang pagtaas ng bilang ng mga pag-atake ng mahiwagang hayop. Sinigurado rin niyang ipinahiwatig na si Sai ang may kasalanan, kaya tumigil sa paglalakad ang bida at sinabihan itong tumigil sa pagkalat ng mga tsismis. Pagkatapos ay tinanong ni Yamato kung talagang walang alam si Sai sa katotohanan na ang kanyang mga kapangyarihan ay gumigising sa mga mahiwagang hayop at halimaw, at hindi makasagot si Sai. Gayunpaman, patuloy itong iniisip ni Sai kahit na sumakay na siya ng tren papunta sa bayan ni Junko kinabukasan. Nang tanungin ni Hiroshi kung ayos lang siya, naaga ang atensyon niya kay Kina, na kamakaway ng palm mula sa plataporma. Ilang sandali pa sa biyahe, napansin ni Sai na tila kinakabahan si Junko at tinanong kung ayos lang siya. Lalo lamang siyang nataranta, at nang magsimula siyang mautol, inalok ni Kuroni na ipaliwanag ang mga bagay-bagay. Tinakpan ni Junko ang bibig niya at sinabihang tumahimik. Naguguluhan, napaisip si Sai at napagpasyahan na ganoon nga ang kinikilos ni Junko dahil sa sinabi ni Yamato tungkol sa kanya, kaya sinabi niya rito na siya ang mananagot. Inakala ni Junko na ang kanilang kasal ang tinutukoy nito, kaya naman labis siyang nataranta kaya uminit ang mukha niya na parang takori. Pagkalipas ng ilang oras, nakarating sila sa kanilang destinasyon at sinalubong ng palihim na pag-atake mula sa kapatid ni Junko na si Yukiko. Matapos ilihis ang throwing star, hiniling ni Junko na ipakita ni Yukiko ang kanyang sarili, kaya ginawa ito ng babae. Agad siyang nakilala ni Hiroshi bilang ang idolo na si Yuri, at sinabi ni Yukiko sa kanya na ito ay isang bagay na ginagawa niya ng hindi aktibo dahil ang pagiging ninja ay hindi pambayad ng mga gastusin. Paglingon niya sa kanyang kapatid, tinanong niya kung sino sa mga lalaki ang kanyang kasintahan. Agad na namula si Junko at pagkatapos ay tinakot si Yukiko na tumahimik gamit ang kanyang espada. Habang naglalakad sila pauwi, nanatili si Yukiko sa tabi ni Hiroshi at tinanong kung sino si Sai. Sinabi ni Hiroshi na siya ay isang ordinaryong lalaki,
ngunit hindi sumang-ayon si Yukiko, sinabing si Sai ay amoy isang mahiwagang halimaw. Noong mas bata pa siya, kinagat siya ng isang mahiwagang halimaw at ang ilan sa mana nito ay damaloy sa kanyang katawan. Bilang resulta, tuwing malapit siya sa isang mahiwagang halimaw, ang kanyang katawan ay negatibong tumutugon, na nagdudulot sa kanya ng takot. Kalaunan sa bahay ni Junko, nakipagkita si Sai sa kanyang ama, at tinanong siya ng lalaki tungkol sa kanyang nararamdaman at intensyon para kay Junko. Inakala ng lalaking bida na casual lang ang usapan, kaya sinabi niyang gusto niya si Junko at hinding-hindi siya gagawa ng anumang bagay na magpapawalang saysay sa kanya. Dahil natuwa sa mga sagot, ipinahayag ng ama ni Junko na magkakaroon sila ng piging sa gabing iyon. Habang nagaganap ang pagdiriwang, binati ng mga tao ng lasing na angkan si Junko at hinanggad ang kanyang ikabubuti, ngunit hindi maintindihan ni Sai ang kahulugan ng kanilang mga sinabi. Nang gabing iyon, pumunta si Junko sa kwarto ni Sai at, sa kanyang pagkagulat, sinubukan niyang mag-alis ng suot. Kaya, pinigilan niya ito at tinanong kung ano ang nangyari sa kanya. Pagkatapos ay isiniwalat ni Junko na ikakasal sila sa katapusan ng linggong iyon, at humingi ng tawad dahil sa hindi niya pagsasabi sa kanya tungkol sa mga kasunduan mula sa simula. Sa hindi malamang dahilan, inakala ni Sai na pinipilit siya ng kanyang pamilya na gawin ito at humingi ng tawad, sinabing tatanggi sana siya sa kasunduan kung alam niya ng mas maaga. Ang mga salita nito ay nagpabalik sa kanyang katinoan, at sinabi niyang isa siyang talunan dahil umasa siya ng husto. Pagkatapos ay tumayo siya upang umalis ngunit hiniling niya rito na kalimutan na ang lahat ng nangyari sa silid na iyon. Pagkaalis niya, biglang sumulpat ang ilang ninja sa silid na parang confetti at sinabi kay Sai na magbabayad siya sa pagpapaiyak kay Junko. Agad na tumakbo si Sai para sa kanyang buhay, ngunit hinabol nila siya at mahuhuli sana siya kung hindi sila nahulog sa patibong na inilagay ni Eiko. Naguguluhan, tinanong ni Eiko kung ano ang ginagawa niya sa lupain ng mga Hattori, at sinabi niya sa kanya na pupuntahan niya siya. Ipinaliwanag pa niya na mas makabubuti kung magpakasal siya sa pamilya nito, ngunit sinabi sa kanya ni Sai na ayaw niya ng mga babaeng mapanlinlang. Sa galit, inilabas niya ang kanyang kanay. Ngunit sa halip na atakihin siya, binanggit niya si Kina, at tumunog ang alarm bell sa isip ni Sai. Nang oras na iyon, nasa cafeteria ng paaralan si Kina at binibilang ang kanyang kaarawan, ngunit hindi niya namalayan na may nakakatakot na mata na nagmamasid sa kanya. Nasa labas ang may-ari kasama ang ilang ibang tao, at pagkatapos niyang kumpirmahin ang kanyang lokasyon, may isang taong ipinadala para harapin siya. Pagbalik sa tirahan ng mga Hattori, isiniwalat ni Eiko kay Sai na ang pamilya nito ay nagtatrabaho bilang mga assassin at si Kina ang kanilang susunod na target. Sa galit, muntik nang mawala ng kontrol si Sai sa kanyang kapangyarihan, ngunit biglang nakialam si Yukiko, kaya't pinigilan niya ang kanyang kapangyarihan, na nagbigay daan upang makatakas si Eiko. Nang sinubukan niyang habulin siya, nagsimulang mag-hysterical si Yukiko at pagsabihan siya ng mga masasamang salita. Hiniling din niya na lumayo siya sa kanyang pamilya, ngunit sinabi sa kanya ni Sai na hindi siya ang magdedesisyon. Doon din, dumating si Kuromi kasama si Hiroshi, kaya hiniling sa kanya ni Sai na tawagan ang akademya at ipaalam sa kanila na nasa panganib si Kina. Tumanggi si Kuromi, sinabing isang Diyos ang nagdesisyon sa kapalaran ni Kina, kaya wala siyang karapatan na makialam. Pagkatapos ay tinanong ni Sai kung ano ang gagawin niya kung magpasya siyang umalis mismo, at sumagot siya sa pamamagitan ng pagbunot ng baril. Gayunpaman, itinapon niya ito sa tabi at lumapit sa kanya, sinabing hindi nila kailangang mag-away. Nang makalapit siya, iginian niya ang kamay nito sa kanyang buntot, at napagtanto ni Sai na sinusubukan niyang tulungan siya. Pagka-deactivate niya sa kanya, napasigaw si Yukiko dahil ang dugo ng mahiwagang halimaw sa loob niya ay tumutugon kay Sai. Nang mapagtanto ito ni Sai, binuksan niya ang isang portal at umalis ng walang imak. Samantala, nabihag na ng mga assassin si Kina, at nang malapit na nila siyang tapusin, dumating si Yamato at iniligtas siya. Pinaslang niya ang huling assassin nang dumating si Sai at tinanong kung ano ang ginagawa niya roon. Ipinaliwanag ni Yamato na si Kina ang prinsipyo ng pagkakakilanlan at ang pagbuo ng kontrata sa kanya ay magpapahintulot sa sinuman na mamuno sa mga Diyos. Tila, ito ay isang bagay na gusto ng mga Diyos. Gayunpaman, ayaw nila kay Yamato bilang kanilang pinuno, kaya nagpasya silang alisin si Kina bago pa siya makakontrata sa kanya.
Nang mapagtanto na iniligtas ni Yamato si Kina para sa kanyang sariling kapakinabangan, nagalit si Sai at sinubukang umatake, ngunit pinutol ni Yamato ang kanyang braso. Hindi naapektuhan, niregenerate muli ito ni Sai, na nagudyok kay Yamato na tawagin siyang isang halimaw. Tila walang pakialam si Kina, at pagkatapos niyang sumugod sa mga bisig ni Sai, dumating si Ito kasama ang mga halimaw na kanyang pinaamo at sinabi kay Sai na sila ay naglilingkod sa kanya. Di nagtagal, ang buong paaralan ay napuno ng mga halimaw, at habang sina Sai at Yamato ay nakatayong magkaharap, ang huli ay tumawag ng isang mahiwagang espada. Samantala, sa angkan ng terrace area, pinagmasdan ni Eiko ang kaguluhan at inisip kung ano ang nangyari nang bumalik ang kanyang ama. Siya ang huling asasin na pinaslang ni Yamato, ngunit nakaligtas siya kahit papaano para masabi niya sa lahat ang katotohanan. Sa kasamaang palad, tinusok siya ni Eiko at hinayaan siyang duguan hanggang masawi nang sabihin niya rito na isumbong si Yamato. Pagkatapos ay kinuha niya ang badge ni Yamato, na ibinalik ng kanyang ama, at humingi ng tawad sa pagtataksil sa kanya. Doon din, isa sa mga tauhan ni Yamato, na nagpakilalang Tovi, ang nagpakita sa likuran niya at sinabi sa kanya na naroon siya para tumulong. Di nagtagal, nakarating sa angkan ng Hattori na pinaslang ni Sai ang pinuno ng angkan ng terrace area. Ayaw itong paniwalaan ni Junko, ngunit sinabi ng kanyang ama na malinaw ang ebidensya at sinabihan siyang maghanda na kumilos. Dala niya ang espada ni Sohaya, na naipasa sa kanilang pamilya sa loob ng maraming henerasyon, at sinabi ni Junko na hindi pa ito nabubunot noon. Doon din, dumating ang kanyang lola, at sinabi niya kay Junko na ang pinakamahalagang bagay ay ang iniisip niya, hindi ang narinig niya. Kinuha rin niya ang espada mula sa kanyang anak at ibinigay ito kay Junko, sinabing kung gagawin ni Junko ang tama, mabubunot niya ito. Maya-maya pa, isang hukbo ng mga ninja ang nagtipon sa labas ng akademya, at sa loob ng command tent ay nakatayo sina Eiko at Tovi. Samantala, sa loob ng akademya, inatake ni Yamato si Sai gamit ang kanyang mahiwagang espada, na nagpahirap sa kanya na mabilis na makabawi. Nang makita ito, tinawag ni Ito ang isang halimaw na lobo na may 3 ulo at ginamit ito upang ilayo si Sai. Sinabi niya kay Kina na kailangan nila siyang bigyan ng oras para gumaling at ibili siya ng sarili niyang sandata, na nagkataong si Peter House. Sa kasamaang palad, sinundan sila ni Yamato gamit ang kanyang espada, na ginagamit niya bilang pansamantalang surfboard. Pagdating nila sa pasukan ng mga guho, nakasalubong nila ang punong guro, ngunit hindi niya sila sinubukang pigilan. Di nagtagal pagkatapos nilang makadaan, dumating si Yamato, kaya sinabihan siya ng matandang lalaki na manatili at mag-usap tungkol sa nangyari 100 taon na ang nakalilipas ng sabay nilang talunin ang hari ng demonyo. Sa loob ng mga guho, nakasalubong ni Sai at ng mga babae si Lily, na nagtanong sa kanya kung ano ang kanyang endgame. Ipinaliwanag ni Sai na ayaw niyang magdulot ng gulo, ngunit ipinakita niya sa kanya ang hukbo ng mga ninja na nagkakampo sa labas at sinabing naabutan na siya ng gulo. Gayunpaman, tiniyak niya sa kanya na hindi siya makikialam sa gusto niyang gawin at hinayaan silang dumaan. Sa labas ng akademya, dumating sina Junko at Yukiko kasama ang kanilang ama upang salubungin ang iba pang mga ninja, at ang mga ulat sa lugar ay ipinakalat sa buong lungsod. Habang nagtatanong at sumasagot si Yukiko ng mga tanong para sa kanyang mga tagahanga, hindi maiwasan ang kanyang kapatid na mag-alala tungkol sa kanya dahil nakita niya ang bagay na nasa kanyang leeg. Di nagtagal, pumasok sila sa loob upang makipag-usap kay Eiko, at nang makita niya ang Sohaya Sword, sinimulan niyang magplano kung paano ito makukuha. Upang matiyak na magiging maayos ang plano, inutusan niya sina Junko at Yukiko na pangasiwaan ang pagpaslang sa mga halimaw. Natuwa si Yukiko nang marinig ito, ngunit nagduda si Junko dahil alam niyang si Eiko ay isang maruming ahas. Nang umalis ang magkapatid, ipinahayag ng mga ulat na nagboluntaryo silang tapusin ang mga halimaw ng mag-isa. Dahil dito, napagtanto ni Junko na sinusubukan ni Eiko na iwasan ang anumang posibleng sisi sa kanyang angkan kung sakaling may mangyari sa kanila. Sinubukan ni Junko na balaan si Yukiko na mag-ingat, ngunit labis na nasasabik ang babae sa pagpaslang sa mga halimaw kaya tumanggi siyang makinig. Habang sumusulong siya, biglang hinaranggan ni Brave ang kanyang daan, kaya niyakap niya ito ng may pananabik, sinasabing sa wakas ay nagtutulungan na sila. Nangako si Brave na paprotektahan siya,
dahil galit siya kay Sai dahil sa hindi pagtulong sa kanya at pagpili na makipagdigma para kay Kina. Pagbalik sa mga guho, matagumpay na naihatid ng mga babae si Sai sa Peterhausen, at habang nakasakay siya sa dragon, ipinahayag niya na tatalunan niya ang Diyos at babalik na parang isang alpha. Nang lumipad sila sa kalangitan, agad na nagsimulang magpalakas si Sai, at si Junko, na nagkataong nasa perpektong posisyon ng pagtalon, ay sinubukang atakihin siya. Gayunpaman, pinigilan siya ng kanyang mahika na gawin ito. Habang nakatitig siya sa kanya, napansin niyang mukhang kalmado ito para sa isang taong malapit ng magpadala ng mundo sa impyerno. Dahil dito, pakiramdam niya ay wala itong pakialam sa kanya, kaya sinimulan niya itong pagsabihan. Gumamit lang si Sai ng mahika para ibigay siya sa kanyang mga bisig at humingi ng tawad sa hindi niya pagpansin sa kanyang nararamdaman. Nangako rin siya na kapag natapos na ang lahat, aalagaan niya ito, at agad siyang namula. Bago pa niya matanong ang ibig niyang sabihin, pinababa niya ito gamit ang mahika at lumipad palayo. Bigla, sumugod si Brave kay Sai at tinusok si Peterhausen gamit ang kanyang atomic cutter. Sa halip na magalit, natuwa ang dragon, dahil ito ang unang pagkakataon na may nanakit sa kanya noon. Binalaan siya ni Sai na huwag magpadala sa galit, at sinabi sa kanya ng dragon na kinikilala lamang niya ang isang tunay na mandirigma. Samantala, sa command tent, ipinaalam ni Tuvi kay Eiko na may isang aparato sa loob ng mga guho na kumokontrol sa mga halimaw. Sinabi niya na kung sisirain nila ito, ang digmaan ay papabor sa kanila. Agad na nakipag-ugnayan sina Eiko kina Junko at Yukiko, inutusan silang hanapin at sirain ang aparato anuman ang mangyari. Gayunpaman, hindi niya planong pabalaykan sila, kaya nagpadala siya ng isang taong inirerekomenda ni Tuvi para sa kanila. Nang umatake ang tao, inakala ng magkapatid na isa na naman itong demonyong halimaw at muntik na siyang matamba. Mabuti na lang at may dumating na dalawang ninja at tinulungan sila, at habang pinapanood sila ni Junko na maglaban, napagtanto niya na ang halimaw ay isang tao. Pagbalik sa himpapawid, patuloy na nakipaglaban si Brave kina Sai at Peterhausen, ngunit sinigurado niyang ilabas ang kanyang mga hinaing. Inakusahan niya si Sai ng paggamit ng kanyang mga kapangyarihan para sa kanyang makasariling mga pagnanais, ngunit ipinagtanggol ni Sai ang kanyang mga ginawa, na sinasabing kung hindi niya wawasakin ang Diyos, hindi mababalik sa dati ang mga tao. Sinubukan ni Peterhausen na durugan si Brave gamit ang kanyang mga ngipin, ngunit lumaban si Brave sa pamamagitan ng paglipat sa Anti-Demon King mode. Nagdulot ito ng pagsabog sa loob ng bibig ng dragon, ngunit hindi siya nasaktan dahil sa kanyang mana. Ang tanging problema ay mabilis na nauubos ang kanyang mana, at kailangan niya itong punan muli. Nang sandaling iyon, dumating ang Imperial Airship at pinaputukan sila. Ngunit naramdaman ng dragon na ang ship ay may aparato sa paggawa ng mana sa loob. Nang sabihin niya kay Sai, iminungkahi ng demonyong hari na lumipad siya palapit at higupin ang mana, na siyang eksaktong ginawa niya. Sa lupa, ang punong guro at si Yamato ay hindi pa nagsisimulang maglaban. Sinabi ng punong guro kay Yamato na kahit natalo na nila ang hari ng demonyo noon, hindi pa rin siya mapagkakatiwalaan nito. Sinabi ni Yamato na hindi mahalaga iyon hanggat patuloy na kinokontrol ng sangkatauhan ng Diyos, ngunit sinabi sa kanya ng punong guro na hindi siya ang gagawa nito. Tila, ang kanyang puwersang nagtutulak ay ang dating prinsipyo ng pagkakakilanlan, na may kapansin-pansing pagkakahawig kay Kina. Samantala, sa itaas nila, nabawi ni Peterhausen ang kanyang mana at nagpaputok sa airship. Nang makita ito, ginamit ni Tuvi kasama si Eiko ang mahika upang kontrolin ang piloto ng ship at ibinagsak ang ship kina Sai at Peterhausen. Agad na umiyak si Junko dahil sa paniniwala niyang nasawi na si Sai. Gayunpaman, nang mapansin niyang aktibo pa rin ang bagay sa leeg ni Yukiko, napagtanto niyang buhay ito. Alam din ni Brave na hindi nasawi si Sai, kaya sumugod siya sa mga guho upang hanapin ito at nakasalubong ang punong guro at si Yamato. Tatapusin na sana ng huli ang matatanda, kaya sumugod si Brave upang tulungan siya, ngunit tinanggihan siya. Sinabi niyang ayaw niyang masaktan ang kanyang mga estudyante, ngunit tumanggi si Brave na umalis at humarang sa pagitan niya at ni Yamato. Sa sumunod na sandali, nag-deactivate ang kanyang suit, at tumigil sa pagtugon ang relo sa kanyang utos. Pagkatapos ay inihayag ni Yamato na siya ang lumikha ng relo at iniwan ito sa isla upang hindi magamit ni Hiroshi ang kapangyarihan laban sa kanya.
Nang sinubukan niyang hampasin muli ang punong guro, sinabi ni Hiroshi sa kanya na tutulungan niya ito kung ibabalik niya ang relo. Naisip na niya na kailangan ni Yamato ang may suot ng relo upang talunin si Sai dahil hindi siya sapat na malakas para gawin ito. Sinubukan ng punong guro na pigilan si Hiroshi, ngunit nagpasya siyang palayain siya, iniisip na mas makabubuti kung malalaman ni Hiroshi ang mga bagay-bagay ng mag-isa. Samantala, sa mas malalim na bahagi ng mga guho, sinasabi lang ni Kina kay Ito na buhay si Sai nang salakayin sila ng asasin ni Eiko. Sinubukan ni Ito na labanan siya gamit ang kanyang latigo, ngunit ang lalaki ay isang masochist at nasisiyahan sa pagpapahirap. Sa labas, tinangka ng mga puwersa ng ninja na salakayin ang akademya, ngunit tinapos ni Lily ang unang grupo. Nang hamupa ang gulo, isiniwalat niya na si Eiko ang pumaslang sa kanyang sariling ama. Ito ay labis na ikinagalit ni Eiko, kaya inutusan niya ang kanyang mga tropa na tapusin si Lily, ngunit ginamit ni Lily ang kanyang kapangyarihan ng Gomo-Gomo Devil Fruit upang makaiwas sa mga ito. Pagkatapos ay sumugod siya sa command center upang labanan si Eiko, ngunit agad siyang napalibutan ni Eiko. Pagbalik sa mga guho, nakikipaglaban pa rin si Ito sa nakakatakot na lalaki nang sinubukan nitong salakayin si Kina. Sinubukan siyang iligtas ni Ito, ngunit naunahan siya ni Meki, ang miyembro ng konseho na kumokontrol sa mga paniki. Sa unang tingin, handa si Lily na labanan ang mga ninja ng mag-isa, ngunit dumating ang kanyang mga kaibigan upang tulungan siya. Sa kabila ng kanyang pasasalamat, ipinaalala niya sa kanila na dapat nilang bantayan si Kina, ngunit sinabi ni Kina sa kanya na ginagawa iyon ni Batgirl. Matapos marinig ito, nagpasya si Lily na gawin ang lahat at sinimulang patumbahin ang mga ninja. Tinulungan siya ng kanyang mga kaibigan, at nang magsimula silang lumapit kay Eiko, umatras siya sa takot. Pagbalik sa mga guho, ang ahente ni Eiko ay inaatake ng mga paniki, ngunit dumating si Yamato at inagaw ang lahat ng atensyon. Sinabi sa kanya ni Ito na pagbabayaran niya ang pagkasawi ng kanyang kapatid, ngunit hindi niya ito pinansin at nilapitan si Kina, sinabing kailangan niya ito. Nag-aalala si Kina sa kanya, ngunit may nagbago sa loob niya, at nagsimula siyang kumilos ng kakaiba. Sinabi niya kay Yamato na ang kailangan niya ay hindi siya, kundi ibang tao. Sumagot si Yamato na kahit tama siya, ang kailangan niya sa sandaling iyon ay siya upang kunin siya nito. Pagkatapos ay tinamban niya ito. Kaya sinubukan ni Ito na pigilan siya sa pagkuha sa kanya habang nilalabanan ni Meki ang lalaking goma. Sa kasamaang palad, natalo ni Yamato si Ito at umalis kasama si Kina, kaya sinunggaban nito si Meki at tumakas. Sa labas, tinawag ni Eiko si Junko at inutusan itong lumapit at labanan si Lily para sa kanya. Tumanggi si Junko, sinabing hindi bahagi si Lily ng kawan ng halimaw ng hari ng demonyo, ngunit sinabi ni Eiko na wala siyang pakialam. Nagbanta rin siya na sasaktan si Yukiko kung hindi susunod si Junko, kaya galit na binasag ni Junko ang telepono at tumungo sa kinaroroonan ni Lily. Nang makita siya ni Lily, sinabihan niya itong umatras, ngunit sinabi ni Junko na hindi niya kaya at inutusan ang kanyang mga tao na umatake. Gayunpaman, biglang pinaputukan sila ng mga puppet na kontrolado ni Tuvi bago pa nila makamit ang kanilang layunin. Sa kabila nito, sinubukan pa rin ni Junko na pigilan si Lily sa pagsulong, kaya sinuntok siya ni Lily sa tiyan at binigyan siya ng timeout. Pagkatapos ay lumapit siya kay Eiko, na ginamit si Junko bilang kalasag ng tao upang protektahan ang kanyang sarili. Pagbalik sa mga guho, nakahanap si Ito ng isang lihim na silid at hiniling kay Meki na panatilihing abala ang lalaking goma habang hinahalongkat niya ito. Mabuti na lang at bumalik siya pagkalipas ng ilang sandali at ginawang estatwa ang lalaki gamit ang likidong nitrogen. Pagkatapos ay dinurog nila ang itaas na bahagi ng kanyang katawan, ngunit sa di malamang dahilan, nakagalaw pa rin ang ibabang bahagi ng kanyang katawan, kaya tumakbo ito palayo. Sa panahong iyon, iniligtas ni Brave si Yukiko at isinama ito nang sumama ito kay Yamato. Nang makita si Kina sa mga bisig ni Yamato, inakala ni Lily na nasayaw na si Miki, kaya sumugod siya at sinimulang atakihin si Eiko. Gayunpaman, ginamit ng ninja ang body switch technique para makatakas na parang duwag. Pagkatapos ay iminungkahi ni Tuvi na makipagtulungan si Lily sa kanya, ngunit sinabi niya sa kanya na si The Flamingo lamang ang puppet master na maituturing niyang katrabaho. Habang nagsisimula siyang magpalakas, inihanda ni Tuvi ang kanyang mga puppet para umatake, ngunit dumating si Ito sa sandaling iyon at pinasabog silang lahat.
Muling pinanti nito ang laban, kaya inatake ni Lily si Tuvi gamit ang kanyang pinakamalakas na atake, para lamang matuklasan na ang kanyang kalaban ay isang puppet. Ang tunay na Tuvi ay nasa ibang lugar, at kinutya niya ang mga babae, sinasabing magkikita silang muli. Doon din, nagsimulang gumalaw ang Imperial Airship, at nang mas malapitan nilang tingnan, nakita nila na si Sai ang gumagawa nito. Kalaunan, matapos maayos ang lahat, pinasalamatan ni Sai ang headmaster sa paggamit ng kanyang mahika upang protektahan siya nang bumangga ang ship kay Peterhausen. Sinabi sa kanya ng matanda na lahat ng ito ay kagagawan ni Peterhausen, at nagreklamo ang dragon na ang ilan sa mga tungkulin ng katawan nito ay tumigil. Pagkatapos ay ipinaalam ni Ito kay Sai na si Yamato ay kinuha si Kina, kaya sinabi niyang hahabulin niya sila at tumangging magsama ng kahit sino. Habang nakasakay siya sa dragon, bumalik si Eiko at inutusan si Junko na tapusin si Sai. Bilang tugon, sinubukan siyang atakihin ni Junko, ngunit nagmakaawa ang mga miyembro ng kanyang angkan na huwag gawin ito, dahil ito ay maituturing na pagtataksil. Nag-atubili ito kay Junko, ngunit habang patuloy na kumikilos si Eiko ng may pagmamataas, nagpasya siyang wala na siyang pakialam. Habang ang kanyang kamay ay nasa hawakan ng espada, inihayag niya na pinagtataksilan niya ang kanyang angkan upang tulungan ang lalaking mahal niya. Pagkatapos, sa susunod na sandali, ginulat niya ang lahat sa pamamagitan ng pagbunot ng espada, na hindi pa nabubunot noon dahil walang karapat-dapat na humahawak. Dahil sa kapangyarihan ng pag-ibig, pinabagsak niya ang mga tropa ni Eiko, ngunit nang sinubukan niyang tapusin si Eiko, dumating si Kuroni at pinigilan siya, sinasabing kailangan ni Eiko na magbayad sala para sa kanyang mga kasalanan. Sinubukan ni Eiko na tumakas, ngunit hinaranggan ng kanyang ama, na ngayon ay isang Terminator, ang kanyang daan, at walang nagawa ang babae kundi tanggapin na siya ay natalo. Nang sandaling iyon, lumipad sina Sai at Peterhausen sa himpapawid, at habang sila ay lumilipad palayo, naalala ni Junko ang pangako ni Sai sa kanya. Maya-maya pa, nakasalubong ng dragon at ng kanyang sakay si Brave, at tinanong ng bayani si Sai kung sigurado ba siya sa kanyang desisyon na wasakin ang Diyos. Muling pinagtibay ito ni Sai, na sinasabing ito lamang ang paraan upang baguhin ang mundo. Ngunit ikinatuwiran ni Brave na hindi kailangang magbago ang mundo. Sinabi niya na makasarili si Sai at hindi kailanman isinasaalang-alang ang iba kapag gumagawa siya ng mga desisyon. Pagkatapos ay sinimulan niyang palakasin ang kanyang lakas, at sa halip na iwasan siya, inutusan ni Sai si Peterhausen na sumugod ng buong bilis. Ginawa ng dragon ang sinabi sa kanya, at nang nasa kalagitnaan na sila, inilunsad niya si Sai kay Brave. Pagkatapos ay kumapit si Sai sa bola ng enerhiya na binubuo ni Brave, na naging sanhi ng pagkataranta ni Brave. Ngunit hindi binitawan ni Sai, napilitan si Brave na ilabas ang enerhiya. Ang resulta ay isang pagsabog, ngunit sa kabutihang palad, walang sino man sa kanila ang nasaktan. At habang sila ay natutamba, nagsimulang umiyak si Brave, kaya humingi ng tawad si Sai sa kanya at nabasag ang kanyang helmet. Nang sila ay bumagsak, sumugod si Yukiko upang salubungin sila at nagulat nang makitang si Brave si Hiroshi. Sinubukan ng lalaki na humingi ng tawad sa paglilihim ng kanyang pagkakakilanlan, ngunit niyakap siya ni Yukiko, sinasabing wala siyang pakialam. Pagkatapos ay sinubukan ni Sai na umalis, ngunit tinawag siya ni Hiroshi, at tinanong kung bakit hindi niya pagagalingan si Yukiko. Ipinaliwanag ni Sai na ang Diyos na si Suara ang kumokontrol sa aktibidad ng mana at kung susubukan niyang alisin ito, maaaring may mangyaring mali. Ang tanging paraan upang mailigtas siya ay ang talunin si Suara, kaya iyon ang gagawin niya.